Nagsisimula ang anime sa isang representasyon ng puot na ipinahayag ng dalawang angkan, na matagal nang hindi nagkakasalungatan at ang mga laban ay nag-iwan ng kasawian at pagkawasak sa kanilang kalagayan. Kinaladkad na nila hanggang sa makalimutan na nila ang dahilan ng kanilang away. Sa isang tiyak na punto, isang pulong ang nagaganap sa Sunpu Palace kung saan ang mga pinuno ng parehong angkan, sina Ega Ogan at Koga Danjo, ay nakikipagkita sa retiradong shogun na si Tokugawa Ieyasu at kanyang mga kasama upang saksihan ang isang tunggalian sa pagitan ng dalawang ninja na kabilang sa mga angkan na ito. Doon, nakilala namin sina Shujen ng Koga Clan at Yash Amaro ng Iga Clan, na naghahanda sa labanan. Mabilis, nagsasagawa si Yash Amaro ng isang tumpak na pag-atake gamit ang mga thread upang bitagin ang kanyang kalaban laban sa isang bato. Dahil hindi siya makatakas, sinubukan niyang tapusin ang laban sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga sinulid para putulin ang kanyang karibal. Nagpagulat ito sa mga manonood na nagtataka kung paano niya ginagawa ang mga ito ng napakatalim. Sa sandaling iyon, ipinahayag sa amin na ang mga thread na ito ay ginawa mula sa itim na buhok ng babae, na pinahiran ng isang lihim na taba ng hayop, na bumubuo ng espesyal na sandata ni Yash Amaro na tinatawag na dark binding. Pagkatapos nito, tumayo si Shujen, handang mag-counterattack, at naglunsad ng sticky web projectile patungo sa kanyang kalaban, na nagpatambo sa kanya at iniwan siyang bahagyang hindi kumikibo. Pagkatapos nito, siya ay nagpapatuloy sa pag-atake sa kanya mula sa likod, ngunit si Yash Amaro ay namamahala upang makatakas sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga thread upang putulin ang web, na nagpa-attrod sa kanyang kalaban. Makalipas ang ilang sandali, patuloy silang nakikipaglaban ng galit na galit sa bubong ng palasyo habang nanonood ang mga matatanda. Noon namin nadiskubre na, dahil sa kanilang patuloy na labanan, ang magkabilang angkan ay napilitang pumirma sa isang kasunduan na nagtatakwil sa digmaan, na nakapagtataka kay Hanzo, isa sa mga kasama ng shogun, kung bakit siya magiging interesado na makakita ng ganoon. Pagkatapos, ipinahayag sa amin na dati siyang nakipagpulong sa isang pari, na nagpayo sa kanya na gumamit ng mga ninja upang ihalal ang ikatlong shogun, na may layuning pigilan ang mga labanan sa pagitan ng mga taga-suporta ng mga tagapagmana sa posisyon. Sa pagbabalik sa laban, ang dalawang ninja ay umakyat sa tuktok ng palasyo upang ipagpatuloy ang kanilang labanan, ngunit sa gitna ng aksyon, sila ay pinigilan ng shogun, na nagsasabing sapat na ito. Makalipas ang ilang sandali, inialay niya ang sarili sa pagbanggit sa mga matatanda kung gaano siya namangha sa husay ng mga ninja ng magkabilang angkan. Iyon ay kapag tinanong niya sila kung handa silang ipagsapalaran ang kanilang buhay, at ang buhay ng mga miyembro ng kanilang pamilya, upang magpasya kung sino ang susunod na pinuno. Tinatanggap nila sa kondisyon na babawiin ni Hanzo ang kasunduan ng pagtalikod sa digmaan na umiiral sa pagitan ng kanilang mga pamilya, na tinatanggap niya. Pagkatapos, binibigyan ng shogun ang parehong mga pinuno ng isang scroll kung saan dapat nilang isulat ang mga pangalan ng 10 ninjas na lalahok sa labanan. Pagkatapos ay itinalaga niya ang bawat angkan upang protektahan ang isa sa mga tagapagmana sa posisyon ng pinuno, at sinabi niya sa kanila na kapag natapos na ang pagpaslang, ang nabubuhay na tagapagmana ay magiging ikatlong shogun. Higit pa rito, ito ay nangangako na ipagkakaluwab ang katanyagan at kaluwalhatian sa nanalong angkan. Pagkatapos nito, pagsapit ng gabi, inutusan ng dalawang pinuno ang kanilang mga ninja na umatras at iulat ang nangyari sa kani-kanilang mga angkan. Nagpatuloy sila sa pag-alis, naiwan ang parehong matatandang mag-isa. Sa sandaling iyon, makikita natin ang isang alaala kung kailan ito ay mga bata-bata pang magkasintahan na nagkita sa likod ng kanilang mga angkan. Nakita namin silang nag-uusap tungkol sa kung paano magwawakas ang puot sa pagitan ng kanilang mga pamilya, at maihahayag nila ang kanilang pag-ibig, kung saan ang babae, nag-aalala, ay nagtanong kung pareho pa silang buhay noon. Pinapanatag siya ni Danjo na nagsasabi na kailangan lang nilang patuloy na hikayatin ang kanilang mga pamilya, at pagkatapos ay maaari na silang magkasama. Magkayakap sila, ngunit hindi nagtagal ang madamdaming eksena dahil naabala sila ng isang malaking pagsabog na nagmumula sa Iga Village. Sa kalaunan, natuklasan nila na ito ay inaatake ng hukbo ng Oda, na gumagamit ng mga kanyon at baril upang sirain ang lahat sa kanilang landas. Pagdating nila, hinayaan ni Danjo ang kanyang sarili na pumaslang ng ilang samurai sa kanilang landas habang sinisiyasat nila kung ano ang nangyayari. Sa mga alita na ito, ang isa sa mga putok ay tumama sa balikat ng babae nang hindi siya malubhang nasugatan. Pareho nilang hinanap ang elder sa nayon, ngunit pagdating nila, natuklasan nilang pinaslang ito.
Noon si Hattori Hanzo, tagapagtatag ng Kuga clan, na nauna sa kanila, ay nagmungkahi na dapat silang tumakas dahil mas maraming tropa ang papunta sa kanila, at hindi sila makakalaban. Sa sandaling iyon, isang galit na si Ogen ay sinubukang harapin sila ngunit pinigilan siya ni Danjo na humikayat sa kanya na tumakas kasama ang iba. Sa pag-alis ng nayon, dumating sila sa isang kagubatan, kasama ang iba pang mga miyembro ng Iga clan, kung saan sinabi niya sa babae na iwanan muna siya sa isang ligtas na lugar, at pagkatapos ay pagalingin ang kanyang balikat. Ngunit biglang, sila ay inaatake mula sa mga anino, at ang mga ninja na kasama nila ay isa-isang bumabagsak. Noon namin natuklasan na ang mga umaatake ay mga miyembro ng Kuga clan, isang katotohanan na nakalilito kay Danjo, kaya tinanong niya sila kung ano ang dahilan ng kanilang pag-atake. Ang isa sa kanila ay sumagot na ang mga elders ay nagpasya na ito ay isang magandang panahon upang tapusin ang kanilang karibal na angkan. Si Danjo, kasama ang kanyang autoridad bilang pinuno, ay sinubukan silang hikayatin na huwag gawin ito, ngunit inihayag nila na mayroon silang direktang utos na huwag siyang sundin. Sa sandaling iyon, si Ogen, na nasaktan sa pagtataksil ng kanyang angkan, ay hindi pinapansin ang anumang pagtatangka sa panghihikayat na nagmumula sa kanyang kasintahan. Doon niya napansin na walang silbi ang mga pagsisikap niya, at umalis siya. Pagkatapos nito, sa desperadong pagtatangka na makaganti, inatake ni Ogen si Danjo gamit ang isang katana kung saan siya ay tumugon sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanyang sarili. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, ang parehong matatanda ay nag-uusap tungkol sa 10 ninjas na pinili nila para sa labanan. Biglang inilunsad ni Danjo mula sa kanyang bibig ang isang karayong diretso sa kanya, na tumusok sa kanyang lalamunan, kaya nagpapatuloy siya upang i-cross ang kanyang pangalan sa listahan habang ang kanyang kalaban ay bumagsak sa lupa. Sa kalaunan ay binanggit niya ang ilang mga salita bago siya inatake ng isang lawin, na nakakagambala sa kanya. Pagkatapos, si Ogen, gamit ang isa sa mga karayom na itinusok sa kanya, ay tumusok sa katawan ng kanyang matandang kalaban. Sa makatuwid, nagpasya din siyang alisin ang kanyang pangalan sa listahan, sa kalaunan ay bumagsak sa lupa at nasasawi kasama ang kanyang dating kasintahan. Mamaya sa Toki Hill, sa borderline sa pagitan ng Iga at Kuga, sa wakas ay nakilala namin ang mga pangunahing tauhan, si Genoso Kuga, ang apo ni Danjo, at kasama niya, ipinakilala kami kay Yuburo Iga, apo ni Ogen, na tulad ng kanyang mga lolo't lola, ay magkasintahang nagkikita ng palihim. Kapag nagkita sila, niyakap siya ng babae at ipinahayag ang kanyang pag-aalala dahil ang kanyang lola ay hiniling sa Sunpu Palace. Sinubukan ni Genoso Kuga na pakalmayin siya, binanggit na ang puot sa pagitan ng kanilang mga angkan ay isang bagay na sa nakaraan at na, salamat sa kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan dati, hindi na dapat magkaroon ng digmaan sa pagitan nila. Sinabi rin niya sa kanya na ang kanilang mga pinuno ay ipinatawag lamang upang ipakita ang kanilang mga kasanayan sa harap ng shogun, na nagpapakalma sa babae. Sa kanilang paglalakad sa kagubatan, nagkukwentuhan sila tungkol sa pagbisita ng kanilang pinuno sa palasyo. Sa isang tiyak na punto, ipinahayag ng babae na, sa kabila na nagmula sa isang pamilya ng mga ninja, siya ay napakahina at walang anumang uri ng kakayahan, isang dahilan na ikinahihiya niya dahil pakiramdam niya ay hindi siya makakatulong. Sa makatuwid, tumugon si Genoso Kuga sa pamamagitan ng pagbanggit na kapag ang kanilang mga pamilya ay payapa na sa isa't isa, hindi na iyon kakailanganin. Pagkatapos nito, parehong ibinunyag na hindi nila alam ang dahilan sa likod ng puot sa pagitan ng kanilang mga angkan at nagpatuloy sa kanilang landas. Kasabay nito, sa ibang lugar, makikita natin kung paano inalis ng isang Kuga clan ninja ang isang messenger falcon na may scroll na pag-aari ni Ogen, ngunit nang hahawakan na niya ito, pinigilan siya ng isang miyembro ng Iga clan, na sumigaw na hindi niya dapat gawin ito kung hindi siya mula sa kanyang angkan. Tinanggap niya pa rin ito, hindi pinapansin ang ibinabala nila sa kanya. Doon, natuklasan namin na ito ang scroll na ipinadala ni Ogen mula sa Sunpu. Nagalit ang matandang miyembro ng Iga, habang kinukutsa siya ng chubby na ninja, na binanggit iyon, dahil magsasama sina Genosok at Yuburo para makalimutan ang nakaraan ng angkan, dapat din silang dalawa. Pagkatapos ay tumakas siya dala ang scroll, pinukaw ang matandang lalaki, na ikinagalit niya. Sa kanyang kapangyarihan ng pagkalastiko, pinatumba niya ito gamit ang isang sipa sa ulo. Makalipas ang ilang segundo, ang chubby ninja ay nakabawi mula sa pag-atake, pagkatapos ay tumungo pay taas, pinalobo ang kanyang katawan upang tuluyang bumagsak sa lupa.
Sa paglapag, nawala sa kanyang paningin ang matandang lalaki, na biglang nagsimulang umatake ng tuloy-tuloy gamit ang kanyang nababanat na mga kamay, ngunit ang kanyang kalaban ay namamahala sa pag-iwas at pag-counterattack. Gayunpaman, hindi rin siya matagumpay sa kanyang diskarte. Sa kabila ng lahat, pagkatapos ng ilang segundo, ang miyembro ng kuga ay namamahala upang makatakas gamit ang scroll. Nang maglaon sa ibang lugar ng kagubatan, nakita namin si Shuja na nagsasabi na, "Salamat sa pagnanakaw ng scroll, hindi malalaman ng Iga clan ang tungkol sa labanan, kaya madali nilang tatapusin ang mga ito." Sa kabilang banda, nakikita natin kung paano nalaman ng mga miyembro ng angkan ng kuga ang pagkasawi ng kanilang pinuno na si Danjo. Pagbalik kay Geno Sokuga, natuklasan namin na nilalayo nila ni Yuburo na magsanay sa kanilang pagpupulong, na hindi nila ginawa dahil buong oras na naglululo ang dalaga, at gumabi na, kaya nagpasya silang umuwi. Habang pauwi, nakaramdam ng panganib si Geno Sokuga at huminto upang pagmasdan ang kanyang paligid. Doon, natuklasan namin na 4 na miyembro ng Iga clan ang personal na nagpunta upang hanapin ang babae, na nagsasabi na hanggang sa bumalik si Ogen mula sa palasyo, siya ang pinuno ng kanilang clan, kaya naman nag-aalala sila. Sa sandaling iyon, nagtanong ang isa sa kanila kung nakita na ba nila si Rose, ang matandang nakipag-away sa chubby ninja noong nakaraang gabi, dahil hindi pa ito bumabalik. Sa sandaling iyon, si Jasok, ang chubby ninja, ay biglang nagpakita, pumalon sa buong grupo, naging bola, at huminto siya nang mapansin niya ang presensya ni Geno Sokuga at Yuburo, na agad na bumagsak sa lupa, sumisigaw na ang babae ay mangyaring itigil ang pagtingin sa kanya. Sa sandaling iyon, binanggit ni Geno Sokuga na ang mga mata ni Yuburo ay may likas na regalo na may kakayahang makagambala sa lahat ng mga diskarte sa ninja. Biglang, nakita namin ang matanda na dumating, na mabilis na sinabi sa lahat na si Jasok ang may scroll na pag-aari ni Ogen. Dahil dito, humingi sa kanya ng paliwanag si Geno Sokuga bago siya hampasin at ibigay ang scroll sa babae, ang kasalukuyang pinuno ng Iga clan, na binasa niya bago siya nag-ambala ng isa sa kanyang mga miyembro ng clan, na sumisigaw na hindi niya ito dapat basahin sa harap ni Geno Sokuga, dahil maaari itong magbunyag ng mahalagang impormasyon sa Kuga clan. Higit pa rito, ang iba pang mga miyembro ay nagpapaalala sa kanya na ang seremonya ng unyon sa pagitan nila ay hindi pa nagaganap. Ito ay nagpapalungkot sa babae, at nang siya ay malapit ng mabalisa, si Geno Sokuga ay nagpasya na umalis upang panatilihin ang kapayapaan, na nagsasabi na naiintindihan niya ang mga dahilan ng kanilang pag-aalinlangan, at inamin na sila ay kumilos ng walang pasensya. Samantala, nagpasya ang mga miyembro ng Iga clan na basahin ang scroll at nabigla sila sa balita. Ngunit handang lumaban, nagpasya silang itago ang tunay na mensahe mula kay Yuburo at sa iba pang naruroon, na nagkomento na sa Sunpu, ang kapayapaan sa pagitan ng magkabilang clans ay higit na napalakas at ang parehong mga pinuno ay magtatagal ng kaunti bago bumalik. Kaagad pagkatapos, ang mga miyembro ng IGA, na nagtatago ng kanilang tunay na intensyon, ay nagpasya na anyayahin sina Geno Sokuga at Jasok na pumunta sa kanilang nayon kasama sila. Tinanggap nila at tumungo doon, kasama si Yuburo at isa pang babae mula sa Iga clan, na walang kamalay-malay sa nangyayari. Ang lahat ng iba pang mga ninja ay nagpapatuloy upang ipaalam sa mas matataas na ranggo ng kanilang clan ang tungkol sa paparating na labanan. Doon, nakilala namin si Yokohiji Tenzen, na binanggit na opisyal na ang kasunduang pangkapayapaan na nagbuklod sa kanilang mga angkan sa loob ng mahabang panahon ay nasira, at na parehong mga pinuno ay nasawi sa labanan. Kasabay nito, nakita namin ang isang misteryosong lalaki na ipinadala ng Kuga clan na gumagalaw sa loob ng isang karwahe, na dinadala ng puwersa ng 2 lalaki. Sa kabilang banda, ang mga Igi ninjas ay naghihinuha na ang isa pang scroll ay dapat na nasa kamay ni Shujen, ang kalaban ni Yash Amaro, kaya nagpasya silang tapusin siya bago niya maihatid ang mensahe sa kanyang angkan. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng strategic advantage sa kanilang mga kaaway. Higit pa rito, halos imposible para sa kanya na talunin ang mga ito dahil lahat silang 5 ay nagbabalak na labanan siya. Sinabi ni Yokohiji sa isang binatang ninja na nagngangalang Koshiro na iwasang subukang hanapin siyang mag-isa. Sa sandaling iyon, nagtanong ang isa sa mga babae tungkol kay Yash Amaro, na sinabihan na malamang nababalik siya sa gabi or sa susunod na araw, syempre, kung nagawa niyang umalis sa palasyo ng buhay. Pagkatapos nito, binanggit ng pinuno kay Jengoro, ang kulay gray na ninja, na dapat nilang harapin si Genoso.
Ngunit binanggit niya na hindi niya iniisip na ito ay isang madaling gawain dahil hindi nila talaga alam ang kanyang lakas at nakita nila itong misteryoso at nakakatakot. Pagkatapos nito, inutusan niya silang panatilihing mababa ang profile at ipinaalala sa kanila na ang kanilang unang layunin ay si Shujin, na tinatapos kaagad ang pulong. Pagkatapos, lumabas sila upang hanapin ang kanilang layunin. Sa daan, nadatna nila ang karwahe na nagmumula sa angkan ng kugat na hindi sila nag-atubiling salakayin, na pinapaslang ang mga lalaking nagdadala nito. Bumagsak sila sa lupa, inilabas ang kanilang pasahero. Pagkatapos nito, pinalibutan ng 5 ninja ang karwahe at inutusan ang miyembro ng kuga na lumabas, ngunit tumanggi siya. Nagiging sanhi ito upang putulin nila ang kahon na nakatakip dito, at pinalipad ang bubong sa isang sipa. Ang mga miyembro ng Iga ay nagulat, napansin na ito ay isang ninja na walang mga braso or binti na nagngangalang Jim o Shijubi, na nagrereklamo tungkol sa kanilang kakulangan sa edukasyon para sa pagpapahinto sa kanya sa ganoong paraan, at pagsira sa kanyang transportasyon. Pagkatapos ay ipinakilala ni Yoko Hiji ang kanyang sarili, at binanggit na hindi siya maaaring umupo nang walang ginagawa habang ang kanyang matandang pinuno ay pumunta sa Sunpook kung saan ang Kugen Ninja ay tumugon na siya rin ay nakakaramdam ng pareho tungkol kay Danjo, dahil sinabi sa kanya ng bituin na hindi siya maging maswerte. Nang marinig ito, si Yoko Hiji, na minamaliit ang kanyang kaaway, ay nag-utos sa iba na ipagpatuloy ang kanilang pangangaso, dahil kakayanin niya itong mag-isa. Sila ay sumunod sa kanya at umalis. Sa sandaling sila ay nag-iisa, sinabi ni Yoko Hiji na hindi niya alam ang mga kakayahan ng kakaibang miyembro ng kuga na ito, kaya hinihiling niya na bigyan siya ng paliwanag tungkol sa uri ng pamamaraan na ginagamit niya, na nagbabanta na tatapusin niya siya kapag tumanggi siya. Pagkatapos ng isang masamang tawa, ang may kapansanan na ninja ng kuga ay naglunsad ng espada sa kanyang kalaban gamit ang kanyang bibig, tinusok ang kanyang katawan at agad siyang pinaslang. Ang Iga Ninja ay bumagsak sa lupa, at ang kanyang kalaban ay nagpapatuloy na ibalik ang kanyang espada sa loob. Matapos ang kanyang tagumpay, iniisip niya kung ano ang dahilan ng pag-uugali ng Iga clan. Pagkatapos, determinadong malaman ito, umalis siya, gumagalaw sa lupa tulad ng isang ahas na ginagawa niya salamat sa ilang mga kaliskis sa kanyang katawan na nagtutulak sa kanya pasulong. Sa kabilang banda, sa pagsapit ng gabi, si Geno Sokuga at ang iba ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa nayon ng Iga. Kinagabihan, nakita namin si Shujin na tumatakbo ng buong bilis sa kagubatan habang hinahabol ng 4 na ninja. Sa sandaling maabot nila siya, hinahamon nila siya sa isang labanan ng mga diskarte sa ninja, na nagpapaisip sa kanya kung paano nila nalaman. Sa pagtanggap sa hamon, naging determinado siyang lipulin sila at i-cross ang kanilang mga pangalan sa listahan. Biglang, gamit ang maraming sapot ng gagamba, nahuli niya ang 3 sa kanila, pagkatapos ay lumapit, naglalakad sa kanilang mga lambat pagkatapos na maglagay ng isang uri ng langis sa kanyang mga kamay. Sa sandaling maabot niya ang matanda, ganap na kumpiyansa, tinanong niya ito kung paano niya gustong masawi, kung saan, pagkaraan ng ilang sandali, tumugon siya na lulunukin niya ang kanyang mga salita. Kaagad pagkatapos, napapalibutan si Shujin ng mga pink butterflies na lumilipad sa buong lugar. Bahagi ito ng kakayahan ni Hotorobi, ang tanging hindi nahuli ng mga lambat na matapos takpan ng mga paru-paro ang kalaban ay pumulot ng karit na nalaglag kanina ni Koshiro. Pagkatapos ay ipinasa niya ito sa isa sa kanyang mga kasama, na tinatawag na Nangka, na maaring gumamit ng kanyang mahabang buhok na parang isang galame. Walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang sandata upang salakayin ang kanyang kalaban, na nabulag ng mga paru-paro, na tinusok siya sa ulo. Ngunit hindi ito sapat para talunin siya, dahil pagkaraan ng ilang segundo, nagawa niyang maalis ang scroll, itinapon ito sa isa sa kanyang mga kasama, ang walang paa na ninja na nagtatago sa isang bush. Nang mapansin ito, ginamit ni Nangka ang kanyang buhok kasama ang karit para palayain silang lahat, at sinundan nila ang scroll na nasalo ni Jamashi, na agad na tumakas. Hinabol siya ng mga Iga Ninja, naiwan si Shujin at ang babae. Nilapitan niya ang kanyang naghihingalong kaaway upang tanungin siya tungkol kay Yash Amaro, kung saan siya ay tumugon sa pamamagitan ng pagspit ng sapot ng gagamba sa kanyang mukha, na ikinagalit niya at tinusok siya ng paulit-ulit habang sinisigawan siya. Samantala, hinahabol ng kanyang mga kasama ang gumagapang na ninja, ngunit kahit anong pilit nila ay hindi nila ito maabot or mapigilan. Ayun bigla siyang huminto dahil may nakaharang sa daraanan niya.
Pagkatapos ay natuklasan namin na ang taong nakaharang ay si Yoko Shiji, na tila hindi pa talaga nasawi. Sa kalaunan, hiniling niya kay Jamashi na ibigay sa kanya ang scroll na nagsasabi na alam na niya ang sikreto nito. Kaagad pagkatapos, sinunggaban siya ng Snake Ninja, ngunit ginamit niya ang kanyang katana upang hatiin ang kanyang katawan sa kalahati, na tinapos ang kanyang buhay. Nang maglaon, binasa ng mga ninja ng Iga ang parehong mga scroll at napagtanto na sila ay eksaktong pareho, kaya nagpasya silang alisin ng isa sa pamamagitan ng paghahagis nito sa apoy. Doon sila muling nakita ni Hotorobi, na nagsasaad na siya ay naghahatid lamang ng pangwakas na atake sa kanyang dating kalaban. Pagkatapos nito, nagpapatuloy sila upang i-cross ang kanyang pangalan sa listahan, at sinabi ni Yoko Shiji na ang mga Iga clan lang ang mabubuhay. Pagbalik kay Geno Sokuga at sa iba pa, nakarating sila sa Iga Mansion sa gabi at sinalubong sila ni Jingoro, na ibinalita sa kanila na handa na ang handaan. Ngunit sa sandaling iyon, isang lawin ang dumaong malapit sa kanila at dumapo sa tabi ng pasukan, na naghihinala kay Geno Sokuga at sa kanyang kapareha sa intensyon ng kanilang host. Sa kabila nito, tumugon sila sa imbitasyon at pumasok sa mansyon. Pagdating sa loob, naghahanda silang magsaya sa piging kasama ng iba pang miyembro ng Iga clan, na mukhang hindi masyadong masaya na may mga bisita. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita namin si Jasok na nagpapahayag ng kanyang pagkagusto kay Miss Yuburo. Dahil dito, hindi siya komportable, kaya inutusan siya ni Geno Sokuga na kumilos ng maayos. Pagkatapos nito, tinikman ni Geno Sokuga ang pagkain at nagkomento kung gaano ito kasarap, na nagsasabi na ang lasa ay iba sa pagkain ng kanyang angkan, kung saan sinabi sa kanya ni Yuburo na maaring ito ay dahil sa asin na ginagamit nila, dahil ito ay direktang binibili mula sa Ako, na isa sa mga pangunahing lungsod na gumagawa ng asin sa Japan. Matapos banggitin iyon, nag-aalok ang babae na bigyan sila ng kaunting asin dahil mayroon silang isang bodega na puno nito, kung saan tumugon si Jasok sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanila. Ngunit ang kanyang mga komento ay tila nakakaabala sa ibang mga miyembro na naruroon, kaya naman inutusan siya ni Geno Sok na tumahimik habang binabanggit ng dalaga na hindi na kailangang gumawa ng maraming pag-iingat. Pagkatapos ay nagpasya si Geno Sok na magandang ideya na samantalahin ang pagkakataong ipakita sa lahat ang resulta ng kanyang pagsasanay, kaya nagpatuloy siya sa pagkuha ng isang bagay na inimbak niya sa kanyang suit na malinaw na nag-aalerto sa mga miyembro ng Iga. Ngunit natahimik sila nang mapansin nilang isa itong flute kung saan sasamahan nila ang isang sayaw na ginawa ni Yuburo. Binanggit niya na ini-save nila ang pagtatanghal na ito para sa seremonya, at hinikayat siya ni Geno Sok na gawin ito. Susunod, hiniling ni Geno Sok na payagang ipagdiwang ang kapayapaan sa pagitan ng magkabilang angkan sa pamamagitan ng isang kanta at sumayaw sa tunog ng flute. Pagkatapos ng mga salitang ito, pareho silang nagpatuloy sa paggawa ng kanilang presentasyon. Mamaya, pagkatapos ng hapunan, nakita namin kung paano natutulog si Jasok habang si Yuburo ang namamahala sa pagsara ng pinto. Pagkatapos, pinapanood namin si Geno Sok na humihingi ng paumanhin kay Yuburo para sa pag-uugali ng kanyang kapareha, isang katotohanan na hindi talaga nag-abala sa babae, kabaligtaran, na nagsasaad na nakita niyang nakakatawa ito. Inamin din ni Geno Sok na masaya siyang makinig sa mga kwento ng kanyang host. Sa panahon ng pag-uusap, nagtanong siya tungkol sa iba pang mga ninja na nakita nila kanina, na binanggit na hindi sila dumating at maaaring dahil hindi nila gusto ang kanilang presensya sa lugar na iyon. Gayunpaman, nagkomento rin siya na matatagalan pa bago sila magkakilala. Ang dalawa ay patuloy na nag-uusap habang ang kanilang mga host ng Iga ay lihim na nagkikita at pinag-uusapan ang scroll na binanggit na hindi dapat malaman ni Yuburo ang katotohanan kung hindi sila ay magkakaproblema. Pagkatapos ay iminumungkahi nila na dapat nilang pangasiwaan ang pagtatapos kay Jasok, isang gawain na malugod na tinatanggap ni Ikino. Sa kabilang banda, nakikita natin kung paano nagising ang chubby ninja mula sa kanyang pagkakatulog, at agad na napansin na iniwan siya ng mga ito na nakakulong, kaya nagpa siya siyang tumakas, hinulma ang kanyang katawan at dumaan sa mga bakal na bar ng bintana. Nang nasa labas na siya, tumungo siya sa kinaroroonan ni Geno Sok at huminto sa labas ng kanyang silid upang tingnan ang pag-uusap nila ni Yuburo, sa paniniwalang may maririnig siyang kawili-wili. Noon namin nakitang papalapit si Ikino kung saan natutulog ang chubby ninja, na may balak na tapusin siya. Pagdating, napansin niyang nawala ito at nagmamadaling lumabas para hanapin ito.
Nang nasa labas na, ang dalaga ay biglang binuhat ni Jasok na nagsimulang magbiro tungkol sa pagpapalipez ng gabing magkasama. Maya-maya, nakaalis sa pagkakahawak ang dalaga at napaatras matapos siyang sipin sa mukha. Pagkatapos nito, hinahamon niya ang chubby na lalaki sa isang labanan ng mga kasanayan sa ninja, na nagsasabi na kapag natalo siya, tutuparin niya ang kanyang hiling at maging asawa niya sa isang gabi. Tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan, at binanggit na hindi niya gagawing madali ito para sa kanya. Kaagad pagkatapos, ang babae ay nagsimulang maglabas ng dugo sa buong katawan, na pagkaraan ng ilang segundo ay itinapon niya patungo sa kanyang kalaban, tinakpan ito at kasabay nito ay binaha ang buong site ng pulang hamog. Kasabay nito, nakikita namin kung paano nagpaalam si Yuburo kay Genosok para pumunta sa kanyang silid, inosente na siya ay pinagmamasdan ng isang taong hindi nakikita. Pagbalik sa labanan, naging desperado si Jasok dahil nawala ang kanyang kalaban, at hindi niya ito mahanap. Pagkatapos, sa likod niya, nagpakita ang babae at inatake siya sa ulo gamit ang kanyang katana, na nagpatambos sa kanya. Sa palagay niya ay nanalo siya ngunit mabilis na umatras kapag tinamaan siya nito. Doon, natuklasan niya na ginamit ng chubby na lalaki ang kanyang kakayahan upang saluhin ang katana gamit ang kanyang mga pisngi. Susunod, inilunsad niya ang katana sa kanyang karibal, na nasalu ito ng walang problema. Pagkatapos nito, ang babae ay umatake muli, nawala sa hamog at umaatake gamit ang kanyang espada, ngunit ang chubby na lalaki ay namamahala sa pag-iwas sa kanyang mga pag-atake kung saan ang babae ay nagtatapos sa pagkawala ng kanyang sandata. Pagkatapos nito, isinasaalang-alang ang kanyang sarili na nanalo, tinapos ni Jasok ang laban. Iyon ay kapag, out of nowhere, nagpakita si Yuburo at naabala sila, tinanong sila kung ano ang kanilang ginagawa. Nagawa ng chubby na lalaki na gumawa ng dahilan, na ibinulalas na si Ikino ay nagalit sa kanya dahil sa pagiging nakakainis at mapilit na inosenteng pinaniniwalaan ni Yuburo, na humihiling sa kanya na huwag na itong gawin muli. Pagbalik kay Genosok Kuga, siya ay nasa kanyang silid, naglilinis ng kanyang flute habang pinagmamasdan ng hindi nakikitang ninja. Susunod, si Genosok Kuga, na alam ang kanyang presensya, ay nagsimulang makipag-usap sa kanya, na nagpagulat sa ninja na nananatiling nakatago. Binanggit niya na ang ilang miyembro ng Iga clan ay may puot at napagtanto niya ito sa panahon ng piging, ngunit gayunpaman, handa siyang putulin ang kanyang ugnayan at magsimula ng bagong era, nagtatanong kung mapagkakatiwalaan niya siya. Sa isa pang eksena, makikita natin kung paano sinisisi ni Yuburo si Ikino sa paggamit ng kanyang kapangyarihan laban kay Jasok. Habang naglalakad, nadiskubre niya ang bakas ng asin na nagmumula sa pantry, kaya nag-alala siya at dumiretso sa kinaroroonan ni Genosok Kuga. Pumasok siya sa kanyang silid, nabalisa, at napansin niyang okay lang siya, kaya humingi siya ng tawad at umalis. Pagkatapos, sa galit, sinimulan niyang tawagan si Jenguro, na lumabas na ang ninja na hindi nakikita. Nang matuklasan niya ito, inihayag niya ang kanyang sarili, bumagsak sa lupa, nagiging isang uri ng deformed mass, at ibinaba ang kanyang sandata. Nagsisimula siyang umatras, nakikiusap kay Yuburo na huwag tumingin sa kanya. Tinanong niya siya, na may luha sa kanyang mga mata, kung sinubukan niyang tapusin si Genosok, ngunit tila hindi siya makasagot, dahil gumagapang lamang siya, humihingi ng tubig. Pagkatapos binanggit ni Ikino na dapat nila siyang tulungan, ngunit tumanggi si Yuburo, at sinabing ito ang magiging parusa niya. Ilang sandali pa, nakita namin si Jasok na naghuhugas ng mukha sa isang kalapit na ilog nang bigla niyang mapansin si Jenguro na gumagapang patungo sa kanya, kaya naman iniisip niya kung sinubukan niyang tapusin si Genosok Kuga. Kaagad pagkatapos, habang ang deformed ninja ay humihingi ng tubig, kinuha siya ng chubby na lalaki at sinabi sa kanya na ang kanyang mga aksyon ay hindi mapapatawad. Bina-blackmail niya siya, na sinasabing ibibigay niya sa kanya ang tubig kung aaminin niya ang ginawa niya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Jenguro ang katotohanan tungkol sa kasunduang pangkapayapaan, na nagpapahayag na ang parehong mga angkan ay nasa digmaan. Bigla siyang bumubulusok ng tubig sa chubby na lalaki, na ikinatumbo niya. Upang maiwasan ang paglubog sa ilog, pinalaki niya ang kanyang katawan sa pamamagitan ng mabilis na pagsipsip ng hangin, na isang malubhang pagkakamali, nang walang pag-aalinlangan, si Jenguro ay sumugod at pumasok sa kanyang bibig, na naging dahilan upang siya ay mahulog sa tubig. Makalipas ang ilang segundo, sa kabila ng kanyang pagsisikap na manatiling nakalutang, nasawi ang chubby ninja dahil sa pagkalunod.
Susunod, ang deformed ninja ay lumabas sa kanyang bibig, bahagyang naka-recover, na nagpapahayag na ang Kuga ay may mas kaunting miyembro. Kinabukasan, sa Kuga Clan Village, nakasalubong namin sina Okoy at Kasaragi Simon, na pinag-uusapan ang sitwasyon ng pananatili ni Genosok Kuga sa Iga Clan Mansion. Ipinapalagay nila na maaaring may mga problema siya sa mga naninirahan dito, lalo na sa mga kababaihan at mga bata. Sinabi ng babae na gusto sana niyang maging kasama niya dahil hindi pa niya binisita ang lugar na iyon, na nagpapahayag na siya ay labis na nainas dahil sa pagtatanghal ng mga kasanayan sa ninja sa Sunpu, dahil naroon ang makapangyarihang mga ninja, kasama ang kanyang kaibigan sa tsaa, si Jamashi ang Snake Ninja, na nangakong sasamahan siya sa Jebu upang manghuli ng mga baboy ramo. Ang lalaki ay tumugon na, hindi alintana ang pagkabagot, ang kanyang tungkulin ay alagaan ang bahay ni Genosok hanggang siya ay bumalik, at sinabi niya sa kanya na dapat itong maging mapagpasensya. Tinanggap ito ng dalaga sa kondisyon na sasamahan niya sila sa kanilang pangangaso, ngunit nagpa siya siyang tanggihan ang alok. Pagkatapos ay binanggit niya na mas gusto niya ang mas nakaka-relax na aktibidad, tulad ng pagpunta sa pangingisda, na kung saan ang babae ay nagbibiro na ito ay maaaring maging ang talo, kung saan si Kasaragi ay tumugon, na nagsasabing hindi ito masyadong nakakatawa. Pagkatapos ng maikling katahimikan, nagtawanan silang dalawa, at binanggit ng lalaki na gusto niyang humingi ng pabor. Sa kabilang banda, sa Kuga Mansion, nakilala namin si Kejiro, isang miyembro ng angkan na nagpahayag ng kanyang pag-aalala sa kanyang mga kasama, na nagsasabi na si Genosok ay matagal nang wala sa nayon. Isang bulag na ninja na nagngangalang Muragahiyoma ang nag-utos sa kanya na huminto sa pagungal, dahil napagpasyahan ito ni Genosok na nagpapaalala sa kanya na, sa kabila ng mga pagtutol, ang desisyong ito ay makikinabang sa lahat. Pagkatapos ay ipinakilala sa amin si Kasomi Gyobo, isang bukal, matapang na ninja na may nakakatakot na hitsura, na gumambala sa kanyang kapareha, na nagpapatingkad na tila sinusubukan niyang kumbensihin ang kanyang sarili, na kinumpirma niya, na binanggit na siya ay tama, dahil wala siyang mga argumento na sumalungat sa desisyon ni Genosok Kuga, na nagpapakita na hindi rin siya masyadong ligtas sa sitwasyon. Pagkatapos, ipinahayag ng babae na tila nakakabalisa para sa kanya na si Genosok ay kailangang sumama sa isang taong hindi niya gusto para lamang sa kapayapaan, at na sinasayang niya ang kanyang buhay sa mga walang kabuluhang date, na nagsasabi na walang sino man ang nagnanais ng ganoong kapayapaan, at kung ang Kuga Clan ay tunay na mahalaga sa kanila, dapat masawi si Yuburo. Ipinahayag ng kanyang kasamahan na nag-aalala rin siya tungkol sa kaligtasan ni Genosok, na nagpapaalala sa kanila na ang hula ng Snake Ninja ay nagpahiwatig ng kasawian, na nagpapahiwatig na sina Genosok at Shujen ay nasa panganib. Iminumungkahi ni Kasomi na maaari siyang mag-imbestiga. Pagkatapos ay dumating si Kasaragi, na binanggit na, sa katunayan, ipinadala na niya si Okoy, na isang magandang galaw, dahil bilang isang babae, hindi sila masyadong maghay-hinala sa kanya, at maaari siyang mang-alap ng impormasyon. Sa sandaling iyon, natuklasan namin na si Murga ay may sobrang pandinig, dahil bigla niyang binanggit na naririnig niya ang mga yapak ng isang pangkat ng mga ninja sa kagubatan, na pagtanto na sila ay 5 mga kaaway na may pagnanais na pumaslang at hindi kabilang sa Kuga Clan. Dahil dito, naghahanda ang kanyang mga kasama. Kasabay nito, sa Iga Mansion, si Genosok ay nagtataka tungkol kay Jasok, kung saan si Ikino, nalungkot, ay nagsisinungaling, na sinasabi na, sa gabi, siya ay pilit na pinuntahan siya, kaya naman sinalakay siya nito ng pasalita, na sinasabi sa kanya na siya ay hindi kinukonsinti ang mga taong chubby, binanggit na hindi niya akalain na ito ay makakaabala sa kanya ng labis. Ito ay nagpatawa kay Genosok na pagkatapos ay binanggit na mabuti na sabihin nila ang mga bagay na ito sa harap ni Jasok, dahil ito ay isang magandang lunas para sa kanya. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Ikino para sa abala at tumungo sa hardin ng Ogan sa piling ni Yuburo. Bago umalis, tinanong ng babae ni Genosok Kuga kung nakabalik na si Yokos Hiji at ang iba pang mga miyembro, kung saan ang isa pang babae ay tumugon na hindi pa, isang katotohanan na pumukaw ng hinala kay Genosok. Sa kabilang banda, nakikita natin ang mga Iga Ninja na huminto sa harap ng isang puno, kung saan nagtatago ang isang ninja mula sa Kuga Clan. Madali nila siyang pinatumba at inalis, pagkatapos ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa nayon. Sa kabilang banda, nakikita natin kung paano naghahanda ang mga miyembro ng angkan sa pakikipaglaban, pinoprotektahan ang mga sibilyan sa mga silid sa ilalim ng lupa at inihahanda ang kanilang mga sandata para sa labanan.
Nagtago sila at pumwesto para tumambang. Pagdating ng mga Eagle Ninja sa lokasyon, napansin nila na ang lahat ay kaina-hinalang tahimik, ngunit plano nilang pumasok, na nagpapanggap bilang mga mensahero ni Geno Soko at ay adapt ang kanilang diskarte depende sa sitwasyon, kaya dapat wala silang problema sa pagpasok. Ang hindi nila alam ay ang kanilang posisyon at intensyon ay sinusubaybayan ni Murga. Pagkatapos nito, pumasok sila sa nayon na nababalot ng hamog at pinag-iisipan kung ano ang dapat nilang gawin. Pagkaraan ng ilang segundo, naging alerto si Kazuhiro, na binanggit na nakakaramdam siya ng presensya. Out of nowhere, ang nababanat na matandang lalaki ay mabilis na hinaila patungo sa isang pader ng isang hindi nakikitang puwersa kung saan siya namamahala upang makatakas gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Iyan ay kapag natuklasan namin na ito ay si Kasumi, na may kakayahang dumaan sa mga pader at magbalat kayo sa kanila, na inihayag sa lahat ng kanyang mga kasama ang posisyon ng mga ninja na nagsisikap na salakayin ang kanyang nayon. Kaagad, napapaligiran sila ng maraming miyembro ng Iga Clan, na kumukuha ng kanilang mga armas patungo sa kanila. Nang walang ibang pagpipilian, sinubukan ni Yokos Hiji na hikayatin sila, na nagsasabing sila ay mga mensahero lamang mula kay Genoso. Hindi naniniwala si Kasumi, dahil nagmula sila sa Hilaga, na hindi makatwiran dahil nagmula sila sa Iga. Higit pa rito, inaangkin niya ang kanilang mga salita na nagpapahayag ng puot, kaya inutusan niya ang lahat na arestuhin sila. Ang mga ninja ng Kuga ay nagpapatuloy sa pag-atake, ngunit marami ang natapos sa mga miyembro ng Iga na, sa kanilang mga natatanging kakayahan, ay namamahala upang maalis ang isang malaking bilang sa kanila. Ang labanan ay tumatagal ng ilang sandali, habang si Yokos Hiji at ang iba ay sinisira ang kanilang mga kalaban. Pagkatapos, nadiskubre na may wind power si Kazuhiro, na ginagamit niya para makabuo ng buhawi at maalis ang dalawang kalaban. Bukod pa rito, nakaka-absorb din siya ng projectiles na nakikita natin kapag nakaharap niya ang malasyugan na Spider Ninja, na madali niyang tinatalo. Matapos tapusin ang karamihan sa kanilang mga kaaway, ang Eagle Ninjas ay nagpatuloy upang harapin si Kasumi at ang iba pang bahagi ng Kuga. Ngunit nang sila ay magsisimula na, sila ay nag-ambala ni Murga, na nagtanong sa kanila kung bakit sila agresibo, na sinagot ni Yokos Hiji sa pamamagitan ng pagsasabi na ang lahat ng ito ay para sa pagtatanggol sa sarili. Kalaunan ay ipinahayag niya ang kanyang mga intensyon na ipagpatuloy ang walang katapusang digmaang ito, na nagsasabi na handa silang umatake muli pagkatapos nito. Pagkatapos tumawa ng masama, ginamit nila ang kapangyarihan ni Hatonobe para makatakas. Kasabay nito, sa kagubatan, nakasalubong ni Okoy ang isang hindi kilalang ninja, at dahil sa hinala niya na maaaring miyembro siya ng Iga, nagpasya siyang sundan siya. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng ilang sandali ng paghabol, nagawa niyang makatakas. Sa sandaling iyon, sa mansyon ng Iga, hiniling ni Genoso kay Yuburo na magpadala ng mensahero sa kanyang nayon dahil gusto niyang kumpirmahin ang pagbabalik ni Jasok, dahil nag-aalala siya sa kanya. Tinanggap ito ni Yuburo at hinanap ang messenger. Pagbalik sa mga ninja ng Iga, makikita natin silang tumatakbo sa kagubatan pagkatapos ng kanilang pag-atake. Binabanggit na ngayon ay alam na ng lahat ang kanilang mga intensyon, kaya dapat nilang tapusin si Genoso sa lalong madaling panahon. Sa isang tiyak na punto, napansin nila ang presensya ni Okoy, na umaaligid sa kanila, kaya nagpasya silang bantayan siya. Pagkaraan ng ilang sandali na pagmasdan siya, humarap ang grupo sa kanya upang magpakilala at kumuha ng impormasyon. Bagamat natuklasan nila na isa siya sa 10 ninjas na pinili ni Danjo para sa digmaan, sinubukan nilang linlanggan siya, na sinasabi na sila ay mga mensahero ni Genosok at sinasabi na sila ay sinalakay, at pinalaya sa nayon ng Kuga. Kaya kahit walang mensahe na ibabalik kay Genosok, hiniling nila sa dalaga na samahan sila. Nagtanong siya tungkol sa kapakanan ni Genosok kung saan sinagot ni Yokos Hiji na kahit nasubukan nilang tapusin siya, hindi sila magtatagumpay laban sa kanyang mga kakayahan. Kinukumpirma ito ng babae at pagkatapos ay binanggit na siya ay makikinig sa kung ano ang sasabihin ng mga nasa kanyang angkan. Agad siyang tumalon at tumakas sa kagubatan, ngunit hinabol siya ni Nangka, na ginamit ang kanyang buhok upang mabilis na lumipat sa mga puno. Matapos ang maikling habulan, natigilan ang dalaga sa pagkakahampas ng isang kahoy na patpat sa kanya na naging dahilan ng pagbagsak niya sa lupa. Pagkatapos nito, nagpa siya ang grupo na huwag pa siyang tapusin at gamitin siya bilang pangaakit sa susunod na pagpaslang kay Genoso Kuga.
Sa ibang bahagi ng kagubatan, nakita namin si Yash Amaro na nagmamadaling tumakbo, na nagsasabi na hindi niya alam ang kinaroroonan ng lahat dahil wala siyang narinig mula kay Shujen or mula sa mga scroll, or mula sa mga pinuno ng angkan. Ipinapalagay niya na dapat ay alam na ng Kuga ang digmaan, at nagmamalasakit sa kapakanan ng kanyang mga tao, lalo na ang kanyang minamahal na babae. Nang gabi ring iyon, sa nayon ng Kuga pinagtatalunan ng kanyang mga ninja kung ano ang nangyari, iniisip kung dapat nilang salakayin or hindi ang Iga clan. Ang ideyang ito ay sinusuportahan ni Kasumi, ngunit binanggit ni Murga na tila namamahala, na hindi ito ang pinakamahusay na desisyon, dahil sa pinakamahusay na mga kaso, makakamit lamang nila ang isang palitan. Bilang karagdagan, naruroon pa rin si Geno Sokuga, na nag-aalala sa kanila dahil maaari siyang masawi sa kanilang mga kamay. Nagpasya silang pumunta sa Iga Village upang suriin ang sitwasyon, ngunit hindi bago mag-isip tungkol sa kung ano ang maaaring maging dahilan ng pag-atake sa kanila, na naging dahilan upang maisip ng grupo na marahil ay binawi ang kasunduan sa kapayapaan. Isang teorya na maaaring kumpirmahin ni Kasumi dahil narinig niya ang kanilang pinag-uusapan na kainahinala, habang nag-eespiya sa kanila mula sa loob ng isang pader bago ang pag-atake. Pagdating nila sa nayon, binanggit nila na tinapos na nila si Shujen, kung saan ang grupo ng Kuga ay naghihinuha na maaaring bibigyan niya sila ng ilang uri ng impormasyon at naharang, at napaslang habang papunta sa nayon. Dahil dito, nagpasya sina Kasumi at Kasaragi na imbestigahan ang Teo Road, ang lugar kung saan nanggaling ang kanilang mga kaaway. Sunod, nakita namin si Yash Amaro na papunta sa village niya nang bigla siyang huminto dahil may narinig siyang boses. Ang boses na ito ay lumabas na si Kasaragi, na nagtatago at gumaya kay Yoko's Hiji upang makakuha ng impormasyon. Tinanong niya ang lalaki kung bakit siya bumalik mula sa Sunpook kung saan ang lalaki ay tumugon sa pamamagitan ng pagbanggit na siya ay may magandang balita. Pero sa parehong oras, tinatanong niya kung ang dahilan kung bakit hindi siya pinapakita ay dahil pinaslang na siya ni Shujen. Kinumpirma ni ito Kasaragi, kaya humingi ng paumanhin ang binata, binanggit na siya ay niloko at kinuha ang kanyang scroll mula sa kanya. Nag-aalala, tinanong niya kung okay si Hotorobi at ang iba pang angkan, na sinagot niya na ligtas ang lahat. Pagkatapos ay ipinahayag niya na ang kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng mga angkan ay binawi ni Shogun Ieyasu. Nang marinig ito, nagulat si Kasaragi, dahilan upang siya ay mabuking, na humantong kay Yash Amaro na agad siyang salakayin. Ginagamit niya ang kanyang mga thread para sirain ang pader at nahuli siya, pagkatapos ay nagpa siya na tapusin siya upang tabyusin ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit nang gagamitin na niya ang kanyang dark binding technique, lumabas si Kasumi sa dingding at pinigilan siya sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang leeg. Kaagad pagkatapos si Yash Amaro ay sinakal hanggang sa masawi, walang magawa tungkol dito. Mula sa malayo, makikita natin si Hotorobi na nakikita ang nangyayari, at naunawaan niya na nasawi ang kanyang mahal sa buhay. Pagkatapos nito, pinasalamatan ni Kasaragi ang malaking tao para sa kanyang tulong, na nagkomento na ang kanyang layunin ay hindi upang tapusin siya ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos ay binanggit niya na hindi bababa sa alam nila ang katotohanan tungkol sa kasunduan, bagaman sila ay naiintriga pa rin sa usapin ng scroll. Sa kabilang banda, sa Iga Mansion, nalaman ni Yuburo ang tungkol sa pagbabalik ni Yoko's Hiji at ng kanyang grupo, kaya mabilis siyang pumunta upang sabihin kay Geno Sokuga, na mukhang hindi masyadong masaya na malaman ito. Higit pa rito, sinabi sa kanya ni Yuburo na ang scout na ipinadala niya ay bumalik at nakumpirma na si Jasok ay maayos kung saan siya ay nagpapasalamat sa kanya. Sa kalaunan, nakita namin si Yoko's Hiji at ang matanda na muling nakipagkita kay Jingoro, nang lapitan sila ni Nangka upang sabihin sa kanila na ikinulong niya ang babaeng Kuga sa bodega ng asin. Pagkatapos nito, binanggit ng Grey na ninja na si Geno Sok ay naglalakad sa paligid ng mansyon, sinusubukang maglibot ngunit ibinunyag niya na ang lahat ng maaaring piliin ni Yuburo bilang mga scout ay alam na tungkol dito. Tinanong ni Yoko's Hiji kung may hinala si Geno Sok ngunit binanggit ng matanda na walang sino man ang maaaring magduda sa isang taong inosente gaya ni Yuburo. Pagkatapos nito, tinanong ni Jingoro si Yoko's Hiji kung hindi pa oras para kausapin ang babae tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, pinag-usapan ng matanda at ni Koshiro ang posibilidad na bilangin si Yash Amaro bilang casualty dahil hindi pa ito bumabalik, at isinasaalang-alang ang pag-uugali ni Hotorobi.
Sa kabilang banda, sa pagbabalik sa mga ninja ng Kuga, natuklasan namin na hindi nila planong bumalik sa kanilang nayon upang maikalat ang balita, ngunit papasukin nila ang Iga clan upang iligtas si Genosop. Doon ay makikita natin kung paano ginagamit ni Kasaragi ang kanyang mga kakayahan upang pisikal na mag-transform kay Yash Amaro, na, kasabay ng kanyang imitasyon ng boses, ay nagbibigay sa kanya ng perpektong pagkakataon upang madaling makalusot. Pagkatapos nito, pareho silang umalis patungo sa nayon upang hanapin ang kanilang pinuno. Mamaya, makikita natin si Koshiro na nakikipag-usap kay Yuburo, na nagpapahiwatig na gusto siyang kausapin ni Yokohiji. Siya ay pumayag at pumunta upang makipag-usap sa kanya, iniwan si Genosop mag-isa para sa isang sandali, kung saan, sa sandaling umalis ang babae, sinubukan niyang simulan ang pakikipag-usap kay Koshiro, na tumanggi sa kanya, tumalikod sa kanya, at lumakad palayo. Nakita namin ang matandang lalaki mula sa Iga na nagtatanong kay Okoy, na sinasabi sa kanya na depende sa kanyang mga sagot, maaari siyang umalis doon na buhay or sawi. Sa sandaling iyon, inilabas ng matanda ang scroll na may listahan ng 10 Kuga Ninjas. Pagkatapos ay hinihiling niya na ibunyag ng babae ang mga kakayahan ng bawat isa sa mga ninja sa listahan, bilang kapalit ng pagpapabuhay sa kanya. Tumanggi itong ibigay sa kanya ang impormasyong ito. Sa halip, banibiro niya na kung ipagtatapat niya sa kanya kung ano ang nasa tuktok ng kanyang ulo, marahil ay maaari niyang sabihin sa kanya ang isang bagay. Dahil dito, naiirita ang matanda, ngunit gayunpaman ay nauwi siya sa pagtatapat na kung ano ang itinatago niya sa kanyang ulo ay isang malaking pagkamuhi para sa Kuga. Susunod, naalala niya noong, sa nakaraan, ang Iga clan ay dumanas ng sorpresang pag-atake ng hukbo ng Oda, isang sitwasyon na sinamantala ng Kuga clan noong panahong iyon upang dalhin ang Iga sa bingit ng pagkalipol, na sinabi na si Danjo ay isang mapagkunwari. Nang marinig ito, nagalit ang babae at sinubukang bigyang katwiran ang nangyari, binanggit na hindi magagawa ng kanyang angkan ang isang bagay na ganoon, at tiyak na ito ay isang uri ng hindi pagkakaunawaan. Binanggit ng matanda na ganito ang mga bagay ngunit ganoon din sana ang gagawin niya sa kanyang sitwasyon. Sa sandaling iyon, sinubukan ng babae na tumugon, ngunit ang matanda, galit na galit, ay tumugon sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang babalang pag-atake. Nang maglaon, pinagbantaan niya ang babae na puputulin ang kanyang mga paa kung hindi ito makikipagtulungan. Habang nagsasalita siya, inilapit niya ang kamay nito sa kanya hanggang sa tuluyan na niyang hinawakan ang balikat nito. Iyon ay kapag ang babae, sa kanyang mga kasanayan, ay sinasamantala ang pakikipag-ugnay upang mapanatili ang kanyang kamay na nakakabit sa kanya. Nang mapansin ito, sinubukan ng matanda na makatakas, ngunit nagawang mahuli siya ng babae sa pagitan ng kanyang mga binti at kasunod na kinagat ang kanyang leeg, mabilis na hinihigop ang dugo ng kanilang kaaway mula sa lahat ng mga punto kung saan sila nakikipag-ugnayan sa kanila, isang proseso na pagkatapos ng ilang sandaling segundo, iniiwan ang katawan ng matanda na parang walang laman at walang buhay na shell. Matapos palayain ang sarili, isinuka ng babae ang ilang dugo at binanggit na dapat niyang malaman kung ano ang ginagawa ng Iga bilang karagdagan sa pagtuklas kung ligtas si Genosop at nakabalik ng buhay sa nayon ng Kuga. Sa kabilang banda, nakita namin sina Kasumi at Kasaragi na dumarating sa nayon. Nagkomento sila na malamang na umaasa ang mga Iga ng counterattack dahil napansin nila ang presensya ng mga especially iya sa paligid. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paghihiwalay at paglusot na binanggit na magkikita sila sa loob at ang prioridad ay ang kaligtasan ni Genosop. Ilang sandali pa, habang papalapit si Kasaragi sa village, nalaman sa amin sa pamamagitan ng flashback na magkapatid sila ni Okoy. Habang siya ay nag-iisip, siya ay nag-ambala ni Hotorobi, na, nakita pa lamang siya, ay hinagisan siya ng kanay, na tumama sa isang puno sa harap niya. Naghahanda siyang makipaglaban, ngunit nang malaman ng dalaga kung sino siya, nagulat siya. Pagbalik kay Okoy, babasahin na sana niya ang scroll nang marinig niyang may dumating, kaya itinago niya ang bangkay ng matanda at napahiga sa lupa. Doon na pumasok si Jingoro, hinahanap ang matanda. Nakita niya ang babae sa lupa, nakahiga dito, at ipinapalagay na siya ay nainterogasyon na. Kaagad pagkatapos, hiniling ng babae na tapusin siya at nagkunwaring inabuso ng matanda, na may layuning subukan siyang gawin din ito sa kanya. Susunod, makikita natin kung paano tinanggal ni Jingoro ang kanyang tanika para magawa ito.
Pagbabalik kay Kasaragi, sinubukan niyang pumasok sa papel ni Yash Amaro upang kumbinsihin si Hotorobi, na pagkaraan ng ilang minuto, desperadong lumapit sa kanya at niyakap siya, binanggit kung gaano siya nag-aalala at kung gaano siya kasaya na malaman na okay siya. Maayos naman ang takbo ng lahat, ngunit biglang naghinala ang ahas na kasama ng babae at inatake siya, pinamamahala ang kagati ng isang daliri nito. Nang makita ito, itinapon ng dalaga ang ahas at sinubukang gamutin ang sugat ng kanyang kasintahan sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo nito. Sinamantala ni Kasaragi ang pagkakataon na banggitin na naiintindihan niya na nilito siya ng ahas ngunit nagulat siya na hindi siya nakilala nito noong una. Mabilis na nagdahilan ang babae sa pamamagitan ng pagbanggit na ang kanyang hairstyle ay mukhang iba mula noong siya ay umalis sa nayon, ngunit ipinapalagay niya na maaaring ito ay si Danjo or si Shujen ang may kasalanan. Sinasamantala ni Kasaragi ang pagkakataon upang kumpirmahin ito, at magpatuloy sa kanyang plano. Iyon ay kapag isiniwalat ng babae na ang pinuno ng kuga ay malamang na nasawi na, at umamin din na siya mismo ang pumaslang kay Shujen. Nang marinig ito, nagulat si Kasaragi at naisip kung paano tama ang mga hula ni Jamashi. Pagkatapos ay binati niya si Hotorobi. Sa kabilang banda, nagtagumpay si Okoy sa kanyang plano, dahil hindi napigilan ni Jenguro ang kanyang kagustuhan, kaya't lumapit siya at nakipag-ugnayan sa dalaga, na agad namang napahawak sa kanya ng mahigpit at sumipsip ng kanyang dugo, na nagsasabi na mas may sigla siya dito kaysa sa isang matanda, kaya kukunin niya ang bawat huling patak mula sa kanya. Habang nasasawi ang matanda, iniisip niya kung paano aalis sa sitwasyon na ito. Doon niya napansin ang isang tumpok ng asin malapit sa kanila, na natapon ng sinubukang takutin ng matanda ang dalaga kanina. Kaya't pilit na sinisikap ni Jenguro na mapalapit sa mga ito. Sa kabilang banda, makikita natin si Yuburo na naghihintay kay Yokoshiji, na pumasok sa silid upang makipag-usap sa kanya tungkol sa sitwasyon ng kanyang angkan, kaya inihayag na sa pamamagitan ng mga utos ng Shujen, ang kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Iga clan at Kuga ay binawi na, balitang ikinagulat ng dalaga. Kasabay nito, makikita natin si Genosok na nag-iisang naghihintay sa kanyang silid na iniisip na ang magkabilang angkan ay hindi maaaring magkasama sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap na makamit ito. Pagbalik kay Yuburo, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig, ngunit tiniyak ni Yokoshiji sa kanya na ang lahat ay totoo, at na maaari pa niyang basahin ang scroll upang kumpirmahin ito para sa kanyang sarili, binanggit na siya ay dapat maghanda para sa kung ano ang darating. Hindi pa rin naniniwala ang dalaga at napabulalas na kahit binawi na ang kasunduan, hindi siya sang-ayon sa away ng mga angkan. Higit pa rito, sinabi niya na hindi rin sasang-ayon si Genosok dito. Kaagad pagkatapos, siya ay bumangon at umalis, ngunit nang siya ay aalis na, binanggit ni Yokoshiji na, sa kasamaang palad, hindi nila kailangan ang opinyon ng Kuga upang kumilos, na nagsasabi na ito ay isang bagay na pangwakas na nag-iiwan kay Yuburo ng lubos na takot. Sa sandaling iyon, bumalik tayo kay Okoy, na patuloy na sumisipsip ng dugo ng kanyang kaaway, na unti-unting nasasawi habang sinusubukang abutin ang asin. Ilang sandali pa, nakita siya ng babae na naging isang amorphous mass at tumakas sa mga lalagyan ng asin. Kaagad, bumangon ang dalaga at nagpatuloy na umalis, ngunit nang siya ay aalis na, nakasalubong niya si Nangka sa pintuan, na hinahanap din ang matanda. Nang hindi nag-iisip, ibinato ng dalaga ang espada sa kanya, na nagawang putulin ang isang kahoy na patpat na dala nito. Napaatras ang dalaga at muling sumubok na umatake. Pagkatapos, nakita namin si Kasaragi na nagtatanong kay Hotorobi tungkol sa bilanggo na kanilang nahuli, kung saan siya ay tumugon, na binanggit na ang kanyang pangalan ay nasa parchment. Doon niya nalaman na kapatid pala niya iyon kaya agad niyang pinapanta ang dalaga sa kinaroroonan nito. Samantala, nagawa ni Nangka na i-immobilize si Okoy, na agad na nagsimulang sumipsip ng kanyang dugo, ngunit ang kanyang kakayahan ay hindi naging kasing epektibo dahil hindi siya maaaring magkaroon ng sapat na contact sa kanyang balat dahil sa katotohanan na ang kanyang kaaway ay natatakpan ng buhok. Ito ang dahilan kung bakit, pagkaraan ng ilang segundo, nagawa niyang gamitin ang kanyang mahabang buhok bilang mga karayom para tumusok sa kanyang buong katawan, na iniwan ang babae sa isang kritikal na estado habang sinasabi niya sa kanya na kahit na siya ay inutusan na huwag tapusin ito, wala itong pagpipilian. Sa sandaling iyon, nakita namin sina Kasaragi at Hotorobi na papalapit sa lugar kung saan nila nilagay si Okoy, at pagkabukas ng pinto, laking gulat niya nang makita ang kanyang walang buhay na kapatid na babae sa tabi ni Nangka.
Gayunpaman, nananatili si Kasaragi na kalmado at nagpatuloy sa kanyang pagganap. Sunod na nilapitan niya ang katawan ng kapatid at yumuko sa tabi nito. Sinabi niya kay Hotorobi na mayroon pa ring kaunting kamandag ng ahas sa kanyang sugat. Nang marinig ito, nagsimulang magbiro si Nangka, binanggit na maaaring karapat-dapat ito kay Yash Amaro para sa paghahanap ng kanyang sarili ng isa pang kasintahan, na nagpagalit sa babae at nagsimulang makipagtalo sa kanya. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Kasaragi ang kamay ng kanyang kapatid at sinubukang makipag-usap sa kanya. Pagkatapos, natuklasan na mayroon silang isang uri ng espesyal na koneksyon, dahil ang babae ay nakakatugon sa kanya kahit na sa kanyang estado, na nag-abiso sa kanya na pinamamahalaang niyang tapusin ang matanda at nainiwan niya ang pergamino na nakatago sa mga bag ng asin. Pagkatapos nito, unti-unting naglaho ang dalaga hanggang sa hindi na siya marinig ni Kasaragi. Ilang sandali pa, tinanong siya ni Nangka tungkol sa nangyari sa Sunpu, ngunit bahagyang sumagot ang infiltrator, na nagsasabing hindi siya makakapagkomento sa anumang bagay nang hindi muna nakikipag-usap kay Yuburo, kung saan tumugon sila, na binanggit na siya ay nasa isang pulong kasama si Yokos Hiji, na sinusubukang akitin siya dahil inaangkin nila na siya ay ganap na nabulag ni Genosop. Sinamantala ni Kasaragi ang pagkakataon na tanungin kung hindi pa nila siya pinapaslang, ngunit ipinahayag ni Nangka na, sa katunayan, si Yokos Hiji ay masyadong natatakot kay Genosop. Pagkatapos nito, tinanong siya ng babae kung gusto niyang bigyan siya ng antidote ngunit tumanggi siya. Para bang hindi iyon sapat, pagkatapos nito, nalaman niyang may 3 pang miyembro ng kanyang angkan ang pinaslang, sina Jasok, Jam-ashi, at Shujen. Kasabay nito, habang nakikinig siya sa kanyang kaaway, ipinadaus-dos ni Kasaragi ang kanyang kamay sa pagitan ng mga supot ng asin at kinuha ang scroll. Pagkatapos nito, gumapang si Jinguro palabas ng kanyang pinagtataguan, nang hihingi ng tubig, kaya itinapon siya ni Nangka sa labas ng bodega para mabasa siya ng ulan. Pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan ng mga miyembro ng IGA ang katawan ng matanda, at ang masaklap pa, si Yuburo, nagalit nang malaman na may hawak silang bilanggo, ay nagtungo doon kasama si Yokos Hiji at ang iba pa. Pagdating pa lang nila, nakita sila ni Kasaragi at tinitigan ng diretso ang mga mata ng dalaga, dahilan para bigla siyang umatras at nasira ang kanyang pagbabalat kayo, na ikinagulat ng mga IGA ninja. Ito ang dahilan ng pag-atake ni Nangka sa kanya, lubos na galit ngunit nagawa niyang iwasan ang kanyang pag-atake, na binato ng asin sa kanyang mga mata. Agad na kinuha ni Kasaragi ang kanyang kutsilyo at inihagis ito kay Yuburo, tinamaan ito, pinalipad siya at nasugatan si Yokos Hiji sa balikat. Ang babae ni Genosop ay nasalo ni Koshiro, na siyang nag-iingat sa kanyang pagkahulog. Pagkatapos ay itinapon ni Kasaragi ang scroll. Nang malapit na itong makuha ni Jinguro, nagpakita si Kasomi, nasalo ito at hinampes ng malakas ang gray na ninja, na sumigaw at dumapo kay Ikino. Agad siyang tumakas dala ang scroll, at ang Iga ninjas ay hindi nag-atubiling habulin siya. Sinamantala ni Kasaragi ang pagkakataong magtago. Matapos ang isang maikling paghabol, ang malaking kuga ay namamahala upang makatakas salamat sa kanyang mga kasanayan. Sa pag-unawa sa sitwasyon, agad silang inutusan ni Yokos Hiji na tipunin ang mga tropa, pagkatapos ay tumuloy sa pagtungo sa kinaroroonan ni Genosop, na, sa sandaling iyon, natanggap ang scroll mula kay Kasomi at sa wakas ay nalaman ang lahat ng nangyayari. Makalipas ang ilang segundo, habang nasa harapan niya ang mga tropa ng IGA, sinabi niya sa kanyang mga kasama na babalik sila sa kanilang nayon. Kasabay nito, nakita namin na natuklasan ni Yuburo ang walang buhay na katawan ng bilanggo, na pagtanto na siya ay nalinlang sa lahat ng oras na ito. Kaya naman, tinanong niya si Ikino kung pinaslang din nila si Jasok kung saan sinagot niya ito ng positibo. Nalungkot si Yuburo nang marinig ito, na biglang tumakbo para hanapin si Genosop na nakatayo kasama ang kanyang mga kasama na ganap na naghihintay habang pinagmamasdan nila ang mga tropa ng IGA. Makalipas ang ilang segundo, hiniling ni Kasomi na lumayo sila sa kanyang paraan at ipinagpatuloy ang pag-udyok sa kanila, na sinasabing natatakot sila na hindi sila makagalaw. Matapos marinig ito, si Nangka, na naiinis, ay nagbigay ng utos na umatake, ngunit ito ay mabilis na nag-ambala ni Yokos Hiji, na nagmumungkahi na huwag silang magmadali dahil hindi pa rin nila alam kung ano ang kayang gawin ni Genosop. Napansin ito, ang mga ninja ng Kuga ay nagpatuloy sa kanilang pang-aasar na naging sanhi ng reaksyon ni Hotorobi, na nagtanong sa kanila tungkol kay Yash Amaro. Tinatawanan siya at sinisiraan nila na tila nasisiyahan na siya sa pagpaslang sa kapwa niya Shujen.
Ang buong talakayan na ito ay nagreresulta kay Nangka puno ng galit na muling nag-utos ng pag-atake, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya naantala. Ang iba't ibang Eagle Ninjas ay sumusugod kay Genosok at sa iba pa, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Yuburo sa tamang oras upang masaksihan kung paano ginagamit ni Genosok ang kanyang kapangyarihan upang ipagtanggol ang kanyang sarili, kung saan madali niyang nilipol ang grupo ng mga ninja nang hindi man lang sila nahawakan, pinalubog sila sa isang uri ng ilusyon at pagmamanipula ng kanilang mga isipan upang tapusin ang isa't isa. Ang tatlo ay nagpatuloy sa pag-alis na lumakad ng direkta laban sa kanilang mga kaaway, na, lubos na natakot, hinayaan silang dumaan. Habang nasa daan, nakasalubong nila si Yuburo, ngunit si Genosok ay nagpatuloy sa paglalakad nang hindi man lang siya tinignan kahit isang segundo, na nagdulot ng labis na pagkadurog ng puso ng dalaga. Samantala, iniisip ni Yokos Hiji na hindi nila siya papayagang umalis ng ganoon, ngunit wala sa kanila ang tumutugma sa kanyang diskarte sa mata. Sa sandaling iyon, ipinadala niya si Kazuhiro upang harapin siya at hiniling din kay Yuburo na linawin ang kanyang mga ideya. Nakuha ng lalaki ang atensyon ni Genosok at inilabas ang kanyang mga sandata, naghahanda sa pakikipaglaban. Hindi maintindihan ni Genosok kung paano niya balak hampasin siya ng mga karit na iyon, ngunit naghintay para sa kanyang pag-atake. Samantala, iniisip ni Yokos Hiji na ang tanging tao mula sa Iga clan na maaaring talunin ang kanyang teknik sa mata ay si Kazuhiro. Iyon ay kapag ang lalaki ay umaatake, ibinabato ang kanyang mga armas sa kanya, na madaling maitaboy ni Kasumi at ng kanyang lakas. Kasunod nito, naging kumpiyansa si Yokos Hiji, binanggit na maaring makuha nila ang kanilang mga dagger at armas, ngunit walang sino man ang makakalaban sa lakas ng hangin ni Kazuhiro, na nagsasabi na ito ang perpektong kakayahang tapusin si Genosok. Samantala, ang lalaki ay naghahanda sa pag-atake, ngunit habang inilalabas ang kanyang pag-atake, siya ay nag-ambala ni Yuburo, na desperadong tumakbo at nakatayo sa pagitan nila ni Genosok, na nagmamakaawa sa kanya na huminto. Makalipas ang ilang segundo, tumingin siya kay Kazuhiro, na mabilis na tinakpan ang kanyang mga mata para hindi siya makita. Kaya, si Yokos Hiji, matapos siyang tanungin ng may pananabik kung sinusubukan niyang tapusin ang lalaki, hiniling sa kanya na obserbahan si Genosok sa halip na nagpapakita sa amin na ang pamamaraan ng mata ni Yuburo ay malamang na napakalakas din. Maya-maya, lumingon ang babae at tumingin kay Genosok na matalinong nakapikit. Pagkaraan ng ilang segundo, binuksan niya ang mga ito, ngunit agad na ibinaba ng dalaga ang kanyang tingin. Pagkatapos ay biglang inilunsad muli ni Kazuhiro ang kanyang atake. Kaya, sinasamantala ni Yokos Hiji ang pagkakataon na utusan si Yuburo na obserbahan din si Genosok, na may layunin na pagsamahin ang parehong mga diskarte, na tinatawag na Void of Wind at the Eyes of Ruin, na bumubuo ng isang ganap na mapanganib na kombinasyon. Ngunit habang inihahanda ng lalaki ang kanyang pag-atake, muling hinarang siya ni Yuburo, na humihiling sa kanya na huminto. Pagkatapos ng pagdilat ng kanyang mga mata sa isang segundo, si Kazuhiro ay naging biktima ng pamamaraan ni Genosok, na kanyang minamanipula upang makabuo ng vacuum ng hangin sa kanyang harapan, sinisira ang kalahati ng kanyang sariling mukha at iniwan siyang ganap na bulag. Pagkatapos nito, ang trio ng Kuge Ninjas ay umatras, naiwan ang kanilang mga kaaway, na nanonood sa kanila na umalis na hindi maiangat ang isang daliri. Gayunpaman, sa kabila ng nangyari, gumawa si Yuburo ng huling pagsisikap na pigilan ang kanyang kasintahan na iwanan siya, ngunit hindi ito gumana. Dahil dito, siya ay naiwang umiiyak ng hindi mapakali. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita namin ang mga miyembro ng IGA sa isang pagpupulong, kung saan nalaman namin na nakaligtas si Kazuhiro sa insidente ngunit hindi na muling mababalik ang kanyang paningin. Nang malaman ito, inutusan ni Yokos Hiji si Ikino na alagaan siya habang sinisisi si Yuburo para sa hindi mapapatawad na kanyang mga aksyon, kung saan sinubukan ng babae na humingi ng tawad, ngunit siya, sa galit, ay nagsabi na kailangan muna niyang humingi ng tawad sa mga miyembro ng IGA na pinaslang noong sa huling 400 taon, nang hindi binibilang ang kanilang dating pinuno, si Ogun, na sinasabing ang kanyang ginawa ay pagtataksil sa kanyang angkan. Nang maglaon ay binanggit nila ang kanilang mga nasawi na miyembro, at higit na mahalaga, ang scroll na ninakaw mula sa kanila, na sinasabi nilang dapat nilang mabawi sa lahat ng mga gastos at samantalahin ang pagkakataong ito upang maghiganti. Dahil dito, binanggit ni Yokos Hiji na dapat lumahok si Yuburo sa labanan at hiniling sa kanya na mangako na haharapin niya si Genosok.
Nagdulot ito ng muling pagluha ng dalaga, na nagsasabi na hindi niya ito kayang labanan, na ikinagalit ni Yokos Hiji at nabanggit na ang buhay ng kanyang mga kasama ay nakasalalay sa kung paano niya ginagamit ang kanyang mga mata, kung saan tinanong ng dalaga kung ano ang dahilan ng labis na puot laban sa kuga. Binanggit ng kanyang mga kasamahan na mahigpit na pinakiusapan ng kanilang dating pinuno na huwag ilabas ang paksa sa harap ng kanyang apo. Gayunpaman, dahil sa sitwasyon, nagpa siya silang sabihin sa kanya. Doon, nalaman natin na, noong nakaraan, ang angkan ng kuga ay nasa serbisyo ng mga warlord at gumawa ng mga kalupitan sa kanilang pangalan. Ito ay mga entidad ng gobyerno na tumugon lamang sa isang pinakamataas na autoridad, tulad ng shogun. Isa sa mga grupong ito ay ang Oda Army, na siyang unang gumamit ng mga baril sa Japan. Noong panahong iyon, ginamit nila ang mga ito para madaling sirain ang ibang mga pinuno. Sa pagkakaroon ng napakaraming kapangyarihan, ang kuga ay lumapit sa kanila at sinamantala ang pagkakataon na manghuli at makuha ang Iga clan. Simula noon, ang puot sa pagitan ng dalawang angkan ay tumataas. Binanggit nila na kahit na hindi binawi ni Hanzo ang kasunduan sa kapayapaan, ang puot ay magpapatuloy. Nang marinig ito, sumagot si Yuburo, na sinasabi na hindi nila masisisi si Genosouke at ang kanyang mga kaalyado para dito. Ngunit sinagot siya ni Yokos Hiji, na sinasabi sa kanya na huwag subukang burahin ang sakit ng kanyang mga ninuno, at na ang pag-iwan sa mga bagay na tulad nito ay hindi isang marangal na pamana. Pagkatapos nito, ibinunyag niya na pinaslang si Shugen habang sinusubukang magplano laban sa Iga clan sa ngalan ni Danjo Kuga. Higit pa rito, idinagdag niya na ang huli, bilang lolo ni Genosouke, ang pumaslang sa kanilang pinunong si Ogen. Pagkatapos ay ipinagtapat niya kay Yuburo na kung makikibahagi lamang siya sa labanan, sigurado silang hindi magiging walang kabuluhan ang pagkasawi ng kanilang mga kasama. Upang tapusin ang pag-uusap, idinagdag niya na ito ang nais ng kanyang matandang pinuno. Pagkatapos ay bumangon ang babae, humingi ng kaunting oras, at umalis. Pagkatapos nito, binuksan ni Yuburo ang isang drawer at inilabas ang tila isang garapon na may mga misteryosong nilalaman. Tinitigan ito ng dalaga at iniisip ang kanyang lola. Sa kabilang banda, nakikita natin ang mga miyembro ng kuga na sabik na naghihintay sa pagbabalik ni Genosouke at ng iba pa. Nakita nilang dumating sila sa nayon at agad na nagtaka kung ano ang nangyari sa mga nawawalang miyembro. Pagbalik sa Iga, nakita naming pumasok ulit si Yuburo sa kwarto, hawak ang garapon na kinuha niya sa drawer. Nang makita siya, tinanong ni Yokos Hiji kung nagawa niyang linawin ang kanyang mga pagdududa, ngunit hindi sumagot ang babae. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umupo. Biglang napansin ng ibang miyembro ang garapon at naalarma. Mabilis na lumapit si Yokos Hiji, tinanong siya kung ano ang ginawa niya at itinaas ang ulo ng babae. Sa kabilang banda, sa Suno Palace, isang pulong ang nagaganap kasama ang shogun, si Ieyasu, kasama ang kanyang mga nasasakupan. Doon namin nakilala si Hattori Hanzo Koyoichiro, ang taong nagpapaalam sa kanila ng kasalukuyang sitwasyon ng labanan sa pagitan ng dalawang angkan. Nalaman nila na ang mga ninja ng kuga ay nagdose ng 4 na casualty, na nagiiwan sa angkan ng Iga sa isang sitwasyon ng higit na kahusayan. Nagulat sila kung gaano kabilis ang mga pangyayari. Pagkatapos ay nagpatuloy si Hattori na sabihin sa kanila kung paano naalis ang bawat isa sa mga nasawi na miyembro, simula kina Danjo at Ogen, ang mga pinuno ng angkan na nagpaslanggan sa isa't isa sa sandaling umalis sila sa Sunod Palace, at kung saan ang mga labi ay natagpuan sa isang kalapit na ilog. Kung saan ang grupo ay tumugon sa pamamagitan ng pagtatanong kung hindi nila dapat gawin ang isang bagay sa kanila, ngunit binanggit ni Hattori na, dahil sa kalikasan, ang dalawa sa kanila, na tinutukoy ang pagmamahal na nadama nila para sa isa't isa noong kanilang kabataan, ay mas piniling iwan sila sa isang lugar kung saan maaari silang magpahinga ng mapayapa. Nang marinig ito, binanggit ni Monuri, isa sa mga kasamahan ng shogun, na malamang na patuloy na sasamantalahin ng mga miyembro ng Iga ang kanilang kalamangan sa kanilang mga kalaban, at isinasaalang-alang kung gaano kabilis umunlad ang lahat. 2 araw lang ang lumipas mula nang masira ang kasunduan sa kapayapaan, malamang, ang buong paghaharap na ito ay magtatapos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. Biglang tumugon si Hanzo, na sinasabing hindi pa rin nila alam kung ano ang maaaring mangyari, at binanggit na ang mga ninja na ito ay hindi mga normal na tao, na sinang-ayunan ni Monuri.
Habang inaalala ang away na nasaksihan niya sa pagitan ni Yash Amaro at Shujen sa palasyo, sinasabi niya na sa pag-iisip lang iyon ang pakikipaglaban na iyon ay nagpapatayo ng buhok ng kanyang balat, at nasa harap nila, kahit na ang pinakamagaling sa mga sundalo ay walang iba kundi isang uod lamang sa kanila. Nang maglaon, hiniling niya kay Hattori na ibigay sa kanya ang mga detalye ng unang labanan, kung saan siya ay tumugon sa pagsasabing ang labanan ay nangyari sa pagitan ng isang chubby na lalaki, na walang sino man ang mag-iisip na isang ninja, at isang kakaibang matandang lalaki. Binanggit niya na, nakakagulat, wala sa kanila ang nakakaalam na ang kasunduan sa kapayapaan ay binawi, at hindi rin nila alam na ang kanilang mga pinuno ay nasawi na. Kaya, binanggit ni Hattori na naglalaro lang sila at nagpatuloy na sabihin sa kanila ang tungkol sa labanan. Ipinakita ni Monuri ang kanyang pagkagulat sa pamamagitan ng pag-iisip kung paano maaaring pahabain ng isang matandang lalaki ang kanyang mga braso at binti ayon sa gusto niya. Sa makatuwid, hinihiling niyang malaman kung paano natapos ang nasabing paghaharap, kung saan ang impormante ay tumugon na ito ay nagtapos sa isang lugar sa kabundukan sa hangganan sa pagitan ng Iga at ng Kuga, sa sandaling nakatagpo ng mga Iga ninja ang apo ni Danjo, si Geno Soap, na tinapos ang kanilang laro ng matandang lalaki at ng chubby ninja. Matapos marinig ito, ang mga naruroon ay nagtanong tungkol sa susunod na laban, kung saan ipinahayag ni Hanzo na, malinaw naman, para sa magkabilang panig, ito ay isang pagkakataon upang tapusin ang kanilang lumang pagtatalo sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ikinwento ni Hattori ang labanan sa pagitan ng 5 Iga ninjas na tumugis kay Shujen para kunin ang scroll mula sa kanya, na sa wakas ay natalo at napaslang ni Hatarobi, bagaman nagawa niyang iligtas ang scroll sa pamamagitan ng pagbibigay nito kay Jamashi, na nakatakas at kalaunan ay nawala ang kanyang buhay sa mga kamay ni Yokoshiji, na nagbibigay ng kalamangan at ang scroll sa kanyang mga kaaway, na kalaunan ay nagpasya na sirain ito at panatilihin ang isa lamang. Ipinaliwanag sa kanila ng impormante na nilayo ng Iga clan na samantalahin ang katotohanang hindi alam ng kanilang mga kaaway ang deklarasyon ng digmaan. Kaya, pinagtatalunan ng mga kasamahan ng Shogun ang issue, binanggit na ang sinusubukang gawin ng Iga clan ay may katuturan, dahil mawawalan ng inisyatiba ang Kuga na makipaglaban kung hindi nila alam ang katotohanan tungkol sa kasunduan. Kung saan binanggit ni Hanzo na mahalagang tandaan na ang mga kalaban ay hindi samurai dahil gumagamit sila ng mga dirty tricks. Sa oras na iyon, ang iba't ibang mga labanan na nangyari ay ikinwento, tulad ng laban ni Najasok kay Ikino, kung saan ang babae ay nagsamantala ng kanyang mga kasanayan upang talunin ang kanyang karibal. Binanggit din nila noong sinubukang samantalahin ng chubby na lalaki ang vulnerabling estado ni Jingoro para ay blackmail siya, at makakuha ng impormasyon mula sa kanya, na alam naming nagresulta sa malagim na pagkasawi ni Jasok. Susunod, sinabi rin ng sumalakay ang 5 Iga ninja sa nayo ng Kuga at tinambangan ni Kasumi at ng kanyang mga kapangyarihan ng pagka-invisibility, kasama ng iba pa niyang angkan, na nagresulta sa pagpaslang ng maraming miyembro ng angkan ng Kuga. Pagkatapos nito, binanggit ng impormante na nasaksihan niya ang lahat ng mga kaganapang ito ng kanyang sariling mga mata, na nagsasabi na ang sumunod na nangyari ay nakita ng kanyang mga tauhan, at binanggit na ang mga sumusunod na labanan ay lalong matindi. Matapos marinig ito, nagkomento si Monuri na kasalukuyang namumuo ang matinding salungatan sa pagitan ng dalawang bata sa Edo na binanggit na mayroong matinding puot sa mga tagapagmana ng pangalawang shogun. Binanggit niya na ang mga tagapag-alaga ng parehong tagapagmana ay nagkaroon ng malakas na ambisyon, at inamin niya na, sa ngayon, mayroon ng isang marahas na insidente, na nangyari noong nakaraang taglamig, kung saan si Takichi, isa sa mga batang tagapagmana, ay nalason habang naliligo sa paligan. Sa kalaunan ay nailigtas siya ng kanyang tagapag-alaga, na natagpuan siya at nagawang sipsipin ang lason mula sa kanyang katawan. Idinagdag niya na ang sitwasyon ay nawala sa kamay ng Edo. Pagkatapos ay nag-ambala siya ng dating shogun, na nagsasaad na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. At nang maglaon ay ipinagtapat niya na nagawa nilang harapin ng isang infiltrator, na isang Edo, na binanggit na kahit na ang mga lalaki ay ipinagbabawal na lumapit sa inner circle ng kasalukuyang shogun, nakuha nila ang isang monghe upang kumilos bilang isang especially iya upang malaman ang ilalim ng usapin, na nagpahayag na ang mga babaeng ito ay nagbabalak na sakupin ang bansa at na sila ay magiging isang malaking problema bilang hanggat hindi natatapos ang paghaharap na ito. Doon, nakita namin ang isang messenger bird na dumating sa palasyo, na naghahatid ng isang dokumento na may balita tungkol sa sitwasyon ng mga angkan.
Susunod, nakita namin si Hattori na binabasa ito at inihayag na ang kanyang mga tauhan ay sinusubaybayan ang bawat kilos ng Iga clan. Gayunpaman, idinagdag niya na wala siyang lahat ng mga detalye at hindi maaaring mag-isip tungkol dito. Matapos itong banggitin, ipinagpatuloy niya ang pagsasalaysay ng mga pinakahuling labanan na naganap, simula sa pagtugis, paghuli, at kasunod na pagkakakulong kay Okoy, na nagresulta sa kanyang pagtatapos sa buhay ni Elder Rusay, ngunit kalaunan ay nasawi sa kamay ni Nangka, na ay imyon sa kanyang mga kakayahan. Hinihiling ng mga naruroon sa impormante na magpatuloy, at iyon ay noong ikinwento niya ang huling labanan kung saan nakita natin, sa unang pagkakataon, ang mga kakayahan ni Genosok, na, pagkatapos malaman ang katotohanan tungkol sa digmaan, ay tinapos ang buhay ng ilang Iga ninjas at iniwan ang lalaking si Kazuhiro na walang kakayahang makakita. Ang pagdinig nito ay tila nakakagambala kay Monuri at Hanzo, ngunit ang dating shogun ay tila lubos na natutuwa na marinig ito. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pagbabasa ng bilang ng mga nakaligtas sa bawat angkan, binanggit na 7 miyembro ang nananatili mula sa angkan ng Iga at 5 na lamang ang natitira mula sa angkan ng Kuga. Higit pa rito, sinabi ng impormante na sa wakas ay alam na ng Kuga ang paglabag sa kasunduan sa kapayapaan. Matapos banggitin ang lahat ng balitang ito, umalis ang impormante na may layuning ihatid ang impormasyon sa kanyang mga tauhan, at idinagdag na siya ang mamamahala sa pag-iimbestiga pa. Sa sandaling umalis siya, sinabi ng dating shogun sa mga malapit sa kanya na ang 20 piniling ninja ay napatunayang karapat-dapat silang maging bahagi ng kanyang plano. Sumunod, sa nayo ng angkan ng Kuga, nakita namin si Genosok at ang kanyang mga kasamahan na nagtitipon, nag-uusap tungkol sa nangyari. Pagkatapos ay binanggit ni Kejiro na tila si Genosok ay nalinlang ni Yuburo, na, bilang apo ni Ogen, ngayon ay naging pinuno ng kanyang angkan. Ang katotohanan ito ay nagpapaisip sa dalaga kung magagawa ba ni Yuburo na balewalain ang lahat ng ginawa ng kanyang mga tauhan, binanggit na sa simula pa lang, plano nilang tapusin si Genosok sa nayo ng kanilang angkan. Nang marinig ito, sumang-ayon si Murga sa kanya ngunit idinagdag na hindi siya lubos na sigurado dahil sa pagkakaintindi niya, ito ay plano ng isa sa kanyang mga tauhan. Kaya, binanggit niya na hindi niya maiwasang isipin na si Yokos Hiji ang nagtakda ng bitag na iyon para sa kanila. Nang marinig ito, agad na tumugon ang dalaga, na binanggit na isang kahihiyan ang kasal ni na Genosok, Kuga at Yuburo. Nang maglaon ay ibinulalan niya na walang wastong dahilan at sila ay nalinlang, na nagsasaad na sinamantala ni Yuburo ang pag-asa ni Genosok ng pagkakasundo upang makuha ang kanyang pagmamahal. Matapos marinig ito, iminungkahi ni Morgan na ibaba ng dalaga ang tono ng boses. Dahil kahit na hindi niya iginagalang ang Iga clan, dapat siyang magbigay ng respeto sa kanya. Sa sandaling iyon, ang malaking tao ay namagitan, na binanggit na wala siyang pakialam tungkol sa bagong pinuno ng Iga, na sinasabi na ang araw ay sa wakas ay dumating at na dapat silang bumalik sa lalong madaling panahon. Dahil nasaksihan nila ang ocular technique ni Genosok, malamang na nawalan na ng pag-asa ang kanyang mga kaaway, kaya dapat nilang samantalahin ang pagkakataong umatake muli. Pagkatapos nito, hiniling ni Genosok kay Kasaragi na dalhan siya ng brush at inol bilang karagdagan sa pagpapahayag ng kanyang pakikiramay para sa pagkasawi ni Okoy. Nang marinig ito, binanggit ng lalaki na ang mga ninja na tulad nila ay dapat na malakas at nagpapatuloy sa pag-atras. Pagkatapos ay sinabi ni Genosok sa kanyang mga kasama na wala ni isa man sa mga angkan ang nagbago, at idinagdag na hindi nila maaaring pahintulutan ang isang dating puot na kumulo sa kanilang paningin. Nagkomento siya na kahit isa lang sa kanila ang tutol, dapat nilang masuri ang mga nangyayari, at kung bumalik ang dating puot, dapat nilang bigyan ng babala ang lahat para makapaghanda silang muli. Doon, natuklasan namin na si Kasaragi ay nanatili sa labas ng silid, nakikinig sa usapan. Sa kabilang banda, sa pagbabalik sa Iga, ipinahayag ni Yuburo na sa panahon ng kanyang pagkabigo sa pagsasanay bilang isang ninja, binanggit sa kanya ng kanyang lola na sa kabila ng pagiging isang ordinaryong tao na walang kakayahan, ang babae ay ipinanganak na may mga espesyal na mata. Ipinahayag ng matandang babae na ang mga mata na ito ay maaaring maging sanhi ng kasawian at pagkawasak ng Iga clan, dahil ang mga ito ay may kakayahang maghiwa-hiwalay ng mga kakayahan ng kanilang mga target. Kaya, sinabi sa kanya ni Ogan na kung sa wakas ay dumating ang araw na iyon, dapat siyang gumamit ng isang lihim na pamahid na tinatawag na Dark 7, na dapat ilagay sa ibabaw ng mga talukap ng mata. Ito ay magdudulot sa kanila na manatiling selyadong sa loob ng 7 araw, hindi magamit ang kanyang ocular technique.
Nang marinig ito, nagulat ang mga miyembro ng IGA at tinanong siya kung alam niya kung ano ang kinakatawan nito. Ang babae ay tumugon sa pamamagitan ng pagsasabi na pinahahalagahan niya ang lahat ng sinabi sa kanya, at lubos na nauunawaan kung ano ang nakataya. Ngunit idinagdag niya na hindi niya kayang labanan si Jeno Sok at na, sa panahon ng kainaitan ng labanan, maaaring matukso siyang salakayin ang sarili niyang mga kasama at paghiwa-hiwalayin ang kanilang mga diskarte sa pakikipaglaban, na kinakatakot niya. Ang pahayag na ito ay nag-iiwan sa kanyang mga kasamahan na matahimik na, pagkatapos ng ilang segundo, nalaman na may nag-iwan ng isang package sa pasukan ng nayon. Nang buksan niya ito, natuklasan niya na ito ang parehong scroll na ninakaw ng Kuga mula sa kanila. Nang makita ito, nagtataka ang mga ninja kung naligaw ng landas si Jeno Sok dahil hindi nila naiintindihan kung bakit niya ibabalik sa kanila ang scroll. Pagkatapos, napansin nila na hindi na-cross out ang pangalan ni Kazuhiro, kaya ipinapalagay nila na alam nila na hindi nakakasawi ang kanilang mga pinsala, na nagsasabi na ito ay isang magandang obserbasyon na gagawin ng isang taong naligaw ng landas. Nakapagtataka ito kung ano ang dahilan kung bakit ibinalik niya ang isang mahalagang scroll. Sa sandaling iyon, binasa ni Yoko Hiji ang isang liham na nakalakip na nagpang-inag sa kanya sa takot. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy niyang ipahayag na hinamon sila ni Jeno Sok. Sa pagbasa ng kanyang mga salita, sinabi niya na, sa kabila ng katotohanan na ang kasunduan sa kapayapaan na itinatag ng pamilya Hattori ay pinawalang bisa, sa personal, wala siyang pagnanais na lumaban. Ngunit, dahil hindi niya alam ang mga dahilan ng paghaharap, nagpa siyang pumunta kaagad sa Sonpu para malaman ang opinyon ng Shogun at Hanzo sa bagay na iyon. Ipinaliwanag na ito ang dahilan kung bakit siya nahirapang ibalik ang scroll, pagkatapos ay binanggit niya na ang mga taong sasama sa kanyang paglalakbay ay sina Kasumi, Kasaragi, Kijiro, at Murga. Pagkatapos nito, sinabi niya na kung sasamantalahin ng Iga clan ang sitwasyon upang salakayin ang nayon ng Kuga habang wala sila, nanunumpa si Jeno Sok na ang Iga clan ay ganap na malilipol, at idinagdag na wala siyang pagnanais na lumaban or intensyon na tapusin sila hanggang sa natitirang 7 miyembro ng Iga. Lalabas din sila sa Sonpo Castle kung saan lalaban sila hanggang kasawian laban sa 5 natitirang miyembro ng Kuga, na magtatapos sa digmaang ito. Nagtatapos siya sa pagsasabing kung hindi sila natatakot sa kanya, dapat silang magtungo sa Takito sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, sinabi ni Yoko Hiji na dapat silang dumalo at mabilis niyang inutusan sina Hatarobi at Nangka na tumungo sa Kuga clan at ibalik ang mensahe sa kanila, sa ilalim ng mga utos na huwag kumuha ng mga hindi kinakailangang panganib. Tinanggap nila ito at umalis. Susunod, pumunta si Ikino upang ihanda ang mga gamit ni Yuburo para sa paglalakbay. Ngunit sa pagsulong niya, naabutan niya ang float na iniwan ni Jeno Sok bago umalis. Kinabukasan, habang naglalakbay sa Kugat, nakita naming ginagamit ni Murga ang kanyang mga kakayahan upang makita ang presensya ng kanyang mga kaaway, kung saan binanggit ni Kasumi na siya ay medyo paranoid dahil nasa kanilang sariling teritoryo pa rin sila, at isang mahabang daan ang naghihintay sa kanila patungo sa palasyo ng Sonpu. Sinabi ng lalaking bulag na gusto niyang malaman kung kailan sila makakatagpo, kung saan ang malaking tao ay tumugon sa pamamagitan ng pagbanggit na hindi sapat na malaman, ngunit ang unang hakbang ay kung ano ang tumutukoy sa labanan. Pagkatapos nito, tinanong niya ang kanyang kasamang bulag kung alam niya kung bakit nagpa siya si Jeno Sok na ibalik ang scroll, at idinagdag na binanggit niya na pupunta sila sa Sonpo na may layuning alamin ang katotohanan tungkol sa dahilan ng away na ito, kung saan si Kasumi ay medyo may pag-aalinlangan. Binanggit niya na ang 400 taon ng tunggalian, at ang pagnanais ng paghihiganti para sa pagkasawi ng kanyang mga magulang ay dapat na sapat na dahilan upang lumaban. Matapos marinig ito, sumagot si Murga na ibinigay lamang ni Jeno Sok ang scroll dahil alam niyang susundan sila ng igot dahil lubos silang kumpiyansa na hindi nila malalabanan ang pagtanggap sa hamon. Idinagdag din niya na kung aalisin nila ang lahat, maaari din nilang mabawi ang Pergamino, at tinitiyak niya na kung gayon, ang kanyang malaking kasama ay hindi tatutol dito. Sumunod, kino-question ni Kasumi kung kaya bang wakasan ni Jeno Sok ang buhay ni Yuburo. Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang mga kakayahan upang mawala, iniwan si Murga na mag-isa at binanggit na maabyutan niya siya mamaya. Pagkatapos, ang bulag na binata at ang iba pa ay pinagsama sa tabi ng isang maliit na ilog. Kasabay nito, makikita natin sina Nangka at Hatarobi na papunta sa kanila para ihatid ang mensahe.
Nang maglaon, sa gabi, sa isang tindahan ng tsaa sa isang lugar na tinatawag na Seki Station, sinabi ni Murga kay Kasaragi ang tungkol sa kawalang ingat ni Kasumi, na umalis ng mag-isa at naging dahilan upang pag-alitan ni Genosok ang bulag dahil sa pagpapalaya nito, na ikinagulat niya dahil ang malaking lalaki ay karaniwang mas matino. Bilang karagdagan, idinagdag din niya na, kapag nakapaligid sa kaaway, dapat isaalang-alang ng isa na kinakailangang maingat na ay latag ang lahat ng mga base. Gayunpaman, naniniwala siyang hindi gagawa ng anumang bagay na irresponsible si Kasumi, sa kabila ng matinding hinanakit sa kanyang mga kaaway dahil sa pagpaslang sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Matapos marinig ito, nagkomento si Kasaragi na may isa pang bagay na nag-aalala sa kanya, at iyon ay si Kejiro, na lubos na umiibig kay Genosok. Ibinunyag niya na nang malaman niya ang tungkol sa marriage proposal kay Yuburo, hindi na niya napigilan ang sarili, at kahit si Genosok ay nagsimula nang napagtanto ito. Idinagdag pa ni Muruga na, ayon sa kanyang narinig, tulad ng kanyang ina, kapag siya ay nasa sabik, ang kanilang laki ay nagiging mapanganib na gas na lason sa kanilang mga kapareha. Tumugon si Kasaragi, na ibinubulales na ang kapalaran ay hindi naging mabait sa babaeng iyon, ngunit idinagdag niya na, sa ilalim ng bigat ng tadhana, lahat ng kababaihan ay nakakatakot. Ilang sandali pa, makikita natin si Genosok na mag-isa sa kanyang silid, iniisip si Yuburo at ang kanyang mga kaaway, nang biglang pumasok si Kejiro, na binanggit na bukas ay aalis sila sakay ng bangka upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Tumanggo si Genosok bagamat pinagtatalunan din niya kung magiging mas ligtas or hindi ang paglalakad sa ibang ruta. Pagkatapos nito, tinanong niya ang babae kung may kailangan pa siya, na sinasagot niya sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang iniisip niya. Sumagot si Genosok na dapat ay alam na niya, kaya tinanong ng dalaga kung si Yuburo ito. Kasabay nito, inamin ni Muruga na, bago umalis, sinabi sa kanya ni Genosok na dapat na agad na makahanap ng kapareha si Kejiro para sa kanyang sarili, ngunit iniisip nila kung gaano karaming mga lalaki ang handang ipagsapalaran ang gayong panganib na makasama siya. Doon ibinunyag ni Muruga na, sa pagkakaintindi niya, maraming lalaki ang gustong sumubok, dahil hindi may kakaila ang kagandahan ng dalaga. Pagbalik kay Genosok, mukhang nagulat siya nang sunggaban siya ng dalaga, nakikiusap na yakapin siya. Kaagad pagkatapos, nagsisimula itong sumipsip ng enerhiya ni Genosok sa katulad na paraan kung paano ginawa ito ni Okoy. Kaya, desperadong ginagamit ni Genosok ang kanyang mga kakayahan para itulak siya pabalik. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng babae na gusto niyang masawi doon sa tabi niya, kung saan siya ay tumugon sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na kung ayaw na niyang mabuhay, dapat siyang maghintay hanggang matapos nila ang mga ninja sa listahan ng Iga. Nang marinig ito, ang babae ay malungkot na tumugon na sa kanyang pamamaraan, hindi niya matatalo ang mga babae. Pagkatapos, tinanong niya si Genosok kung kaya niyang tapusin si Yuburo. Kasabay nito, nakikita natin kung paano nilalapitan sila ng ahas ni Hotorobi nang hindi natukoy. Sa sandaling iyon, tumugon si Genosok sa pamamagitan ng pagsasabi na haharapin niya ang babae, na nagbibigay kay Kejiro ng kapayapaan ng isip. Biglang sinunggaban sila ng ahas ngunit napansin ito ni Genosok at mabilis niyang ginamit ang kanyang espada para hiwain ang ulo nito. Sa kasamaang palad, ang ahas ay namamahala upang iluwa ang ilan sa kanyang kamandag, na damapo sa mga mata ni Genosok na nagiiwan sa kanila na selyado. Pagkatapos nito, makikita natin sina Nangka at Hotorobi na nagtatago at nagmamasid sa sitwasyon, masaya na natupad ang kanilang plano. Sa sandaling iyon, lumabas ang mga miyembro ng Kuga sa kanilang mga silid upang mag-imbestiga. Pagkatapos, napansin ng mga Iga Ninja na si Kasumi ay wala sa grupo, kaya ipinapalagay nila na malamang na ginagamit niya ang kanyang mga kakayahan upang makalusot kay Yuburo at sa iba pa. Dahil dito, inutusan ni Nangka ang kanyang kasama na bumalik sa kanyang grupo at ipaalam sa kanila na hindi sila maaaring magpabeye sa kanilang pagbabantay. Tinanggap niya ito at ginamit niya ang kanyang mga kakayahan para mawala, na nag-aalerto kina Kasaragi at Kejiro, na dumating para mag-imbestiga. Samantala, ang mabalahibong Iga Ninja ay naghahanda upang lumaban, na may layuning mapansin ni Yokos Hiji kung ano ang kaya niyang gawin ng mag-isa. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid kung nasaan si Genosok at nakita siya sa tabi ni Muruga. Sa kabila ng pagiging bulag, pareho nilang napansin ang kanyang presensya at ipinaalam sa kanya. Si Nangka, ganap na kumpiyansa, ay nagsimulang kutsain ang kalagayan ng kanyang karibal, nagkomento sa kung sino ang dapat niyang unang tapusin.
Pagkatapos, laban sa lahat ng pagkakataon, inutusan ni General Soap si Morgan na obserbahan ang kanyang kaaway kung saan siya ay tumugon sa pamamagitan ng panunuya sa kanya ng higit pa. Pagkatapos, binuksan ni Murga ang kanyang mga mata at ginamit ang kapangyarihan ni General Soap para pilitin ang kanyang kaaway na gamitin ang kanyang sariling buhok para atakihin ang kanyang buong katawan. Kasabay nito, nakita namin sina Kasaragi at Kijiro na hinahabol si Hatarobi, na sumusubok na mabilis na makatakas gamit ang kanyang mga paru-paro. Habang hinahabol, nagawang saktan siya ng lalaki matapos siyang hajisan ng kutsilyo. Gayunpaman, nakatakas pa rin siya, kaya inutusan ni Kasaragi ang kanyang kasama na bumalik kay Genosop at bantayan siya, habang nagpapatuloy siya sa kanyang pagtugis. Ito ay kapag ipinahayag sa amin na si Hatarobi ay hindi nakatakas, ngunit sa halip ay nagtago sa isang bubong habang ginagamit ang kanyang mga paru-paro bilang pangaakit. Pagkatapos nito, nakita naming naaalala ng babae na may matinding galit ang mga salita ni Nakasaragi at Kasomi, na pumaslang sa kanyang kasintahan, isang katotohanang nagpapanumbalik ng lakas at nakabenda ng sugat para ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sa kabilang banda, nakasilong sa isang maliit na cabin, makikita natin ang grupo ng Iga, na nag-iisip kung natupad na ba ng kanilang mga kasama ang kanilang misyon na hanapin ang Kuga, at nagdadasal na hindi sila naging walang ingat at nauwi sa paghuhukay ng sarili nilang libingan. Na kung saan si Jinguro ay nagsisisi na binanggit na dapat niyang tinapos si Genosop nang magkaroon siya ng pagkakataon habang nag-espiya sa kanya sa nayon. Ngunit idinagdag niya na hindi ito isang bagay na gusto ng kanyang amo na si Yuburo. Pagkatapos ay binanggit niya ang pagkagusto ng babae dito, ngunit binawi niya ito at piniling huwag sabihin. Samantala, inaalala ni Yuburo ang mga sandaling nakipagkita siya sa kanyang kasintahan para i-practice ang kanyang performance para sa engagement ceremony. Sa alaala, malungkot na sinabi niya na bago tanggapin ang responsibilidad ng isang kasunduan sa kasal, nais niyang ganap na makatiyak na wala itong pag-aalinlangan tungkol dito. Idinagdag na kung sasabihin lamang niya sa kanya na siya lamang ang babaeng mahal niya, maaari silang maging isang mabuting mag-asawa. Nang marinig ito, tiningnan siya ni Genosop at sinabi sa kanya na sa tuwing titingin siya sa mga mata nito, natutuwa siyang natagpuan siya. Pagkatapos ay idinagdag ni Genosop na hindi siya magaling sa ganoong uri ng pag-uusap kung saan tumugon ang babae sa pagsasabing hindi rin siya magaling dito. Pagkatapos ay idinagdag niya na sa wakas ay natapos na ang malupit na taglamig, at binanggit ng babae na inaasahan niya ang pagbabago ng panahon.